25 taon na ang nakalipas, nang walang babala, hindi mabilang na dambuhalang nilalang ang lumitaw sa buong mundo, nag-iiwan ng pagkawasak sa bawat yapak nila. Ang mga halimaw na ito na hindi masukat ang laki, mga dragon, ay lumitaw ng walang paliwanag at naglaho ng kasing misteryoso. Hindi nagtagal, nagsimulang isilang ang mga bata sa buong sangkatauhan na taglay ang kapangyarihan ng mga dragon na yun sa kanilang kalooban. Mabilis tayong lumipat sa 3 taon na ang nakalipas, nagsimula nang lumitaw ang iba pang halimaw. Ang mga halimaw na taglay ang kapangyarihan ng mga dragon ay tinawag na type dragon, o Deet lang. Ang ating pangunahing tauhan, si Yuyu, ay nakatayo sa dalampasigan, nakatingin sa isang babaeng may puting buhok na biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sa sandaling makita niya ang isang lalaki sa isla, agad niyang ipinalagay na si Yuyu ay isang nanghihimasok. Nang walang pag-aatubili, hinugot niya ang kanyang sandata upang umatake, ngunit dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan ay napabalikwas siya sa halip. Nang makita ang babaeng walang malay na nakahandusay, wala nang nagawa si Yuyu kundi ibigay ang kanyang sariling damit upang isuot niya. Nang magkamalay siya, ipinaliwanag ni Yuyu na dinala rin siya rito nang hindi niya kagustuhan at hindi siya isang nanghihimasok. Dinala siya sa loob ng isang sasakyang hugis-utong. Pagkatapos ng maikli at mabilisang pagpapakilala, sinabi ni Yuyu sa kanya na magbihis upang makatuloy na sila. Nang kumalma na ang mga bagay-bagay, ipinakilala ng dalagang may kulay blonde na buhok ang sarili bilang si Iris Freya. Habang nag-iingay ang dalawa, may isa pang babae ang lumitaw. Lumabas na siya ang nakababatang kapatid ni Yuyu, at ito ang kanilang muling pagkikita matapos ang 3 taong paghihiwalay. Bumalik ang tatlo sa akademya, kung saan ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na si Mitsuki ang isang uniforme at sinabi sa kanila na sumunod. Sa huli, si Yuyu ang unang lalaking estudyante sa kasaysayan ng Midgar Academy mula nang ito ay itatag. Si Ginang Shinomiya Haruka, ang homeroom teacher ng class Brunhilde at isang colonel na nangangasiwa ng klase, nagkusa na makipagkita kay Yuyu at tanungin siya tungkol sa batayang kaalaman. Sa kanyang mga sagot, nalaman namin na ang Midgar ay orihinal na umiral bilang isang pasilidad ng pangangalaga para sa mga batang uri dragon na pinamahalaan ng Nifl. Gayunpaman, nang tanggapin na ng lipunan ang mga pinutol ng pasilidad ang ugnayan nito sa Nifl at naging isang akademya sa ilalim ng kapangyarihan ng isang sugar. Ang misyon ng akademya ay gamitin ang kapangyarihan ng mga para sa pambansang interes sa pamamagitan ng paggawa ng dark matter na maging mahahalagang yaman, pati na rin ang paggamit nito upang lumaban sa mga dragon monster. Dagdag pa rito, ipinaliwanag pa ni Haruka ang papel ng Midgar bukod pa sa pagtuturo sa mga pagkatapos ng pulong, nilaibat ni Yuyu ang paaralan kasama si Mitsuki. Akala niya, ipinadala lang siya dito para sa isang misyon ng proteksyon. Hindi niya inakala na aktwal siyang magpapatala bilang isang estudyante, dinala siya ng kanyang kapatid na babae, na nagsisilbing pangulo ng student council, sa isang pangkalahatang pagpupulong ng paaralan upang ipakilala siya at upang paalalahanan din ang lahat na tratuhin ang bawat isa ng walang diskriminasyon at mamuhay ng magkakasundo. Naitalaga si Yuyu sa parehong klase ni Mitsuki, na nangangahulugang sasailalim siya sa pagsasanay sa pakikipaglaban. Laban sa mga dragon. Sa parehong klase naroon ang dalagang may puting buhok na nakilala niya pagdating sa paaralan. Tila magiging maayos ang pagpapakilala, ngunit sa sandaling itinalaga siya sa klase, diretsahang tinutulan ng isang babaeng nagngangalang Lisa ang pag-enroll ng isang lalaki sa paaralan, kahit pa ipinahihiwatig na ginamit nito ang koneksyon ng kanyang kapatid upang makapasok. Mariing sinabi ni Mitsuki na hindi ito ang kanyang desisyon. Ipinagpaalala rin ni Guro Haruka sa kanila na si Yuyu ay isang rin. Gayunpaman, iginiit ni Lisa na ipakita ni Yuyu ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat. Dahil wala ng pagpipilian, inaktibo ni Yuyu ang kanyang kakayahan. Ang dark matter ay isang sangkap na kayang magbagong anyo sa iba't ibang bagay at phenomena, isang makapangyarihang material, at ginamit niya ito upang lumikha ng baril. Sinabi ng isang kaklase na ang pagkakaroon ng kakayahang gamitin ng dark matter para lang gumawa ng isang bagay na walang silbi tulad ng baril ay medyo walang kabuluhan. Pinaalalahanan din siya ni Haruka na dito, lumalaban sila sa mga dragon, hindi sa mga tao. Inilista ni Lisa ang mga uri ng dragon na nilalabanan nila sa lahat ng panahong ito, at ang susunod nilang haharapin ay ang Zich Basilisk, isang nilalang na may napakatigas na balat, ibig sabihin. Walang-wala ang baril laban dito.
Tapat na inamin ni Yuyu ang kanyang pagkakamali. Agad itong sinamantala ni Lisa para tuksuhin ang kapatid niya, ngunit hindi pinansin ni Mitsuki. Sa suporta rin ni Iris, kahit na naging sanhi ito upang tawaging manyok si Yuyu, kahit papaano, ang kanyang presensya sa klase ay hindi na mahigpit na tinututulan, lumipat ang buong klase sa training room ng labanan. Tinanong ni Yuyu si Iris kung bakit gumawa ang pasilidad ng training room sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Iris na ito ay upang maiwasan ang mga pagsabog ng material, dahil ang kanilang kapangyarihan ay maaaring nakamamatay. Sa karaniwang tao, matapos magkwentuhan sandali, dumating si Mitsuki para ipaalala sa kanila na nagsimula na ang pagsasanay. Dahil unang araw ni Yuyu, manunood lang siya mula sa gilid. Tumayo siya sa observation room kasama si MS, Haruka. Unang sumalang si Lisa, na gumamit ng dark matter para lumipad. Mitsuki pagkatapos ay nag-transmute ng materya sa diamante para harangin at pigilan ang dragon. Pagkatapos ay nag-conjure si Lisa ng mahabang sibat. Ipinaliwanag ni MS, Haruka na kung ang dark matter ay masyadong biglang i-transmute, bababa ang kalidad nito at tataas ang panganib ng paglikha ng hindi sinasadyang materyal, tulad ng kay Yuyu. Ginawa noong umagang yon, ginagawang baril ang dark matter. Karaniwan, mahigpit na ipinagbabawal yon. Kahit na nakabuo si Lisa ng sibat, 99% nito ay hindi pa rin ganap na nabubuo. Sa silid ng pagsasanay, ginamit ni Lisa ang kanyang kapangyarihan upang itaboy ang halimaw na basilisk ng madali. Nagmasid si Binibini Haruka at ipinaliwanag ang lahat kay Yuyu habang nanunood sila. Sumunod ay isang babaeng nagngangalang Feral Crest, na gumamit ng dark matter upang bumuo ng libro. Pagkatapos ay bumigkas ng orasayon upang lumikha ng bala ng hangin upang sirain ang halimaw. Hindi naglarawan ang mga estudyador ng totoong bala sa proseso ng transmutation. Ang naisip nila ay mahika. Ang sumunod na babae, si Ren, ay gumawa ng martilyo, pagkatapos ay nagpakawala ng mga hampas ng hangin para ipadaan ang kanyang mahika at patayin ang halimaw. Nang turno na ng kapatid ni Yuyu, bumuo siya ng pana at binaril ng diretso ang halimaw. Sa silid ng estratehiya, ipinaliwanag ni Haruka na ang dahilan kung bakit sabay-sabay na lumitaw ang mga dragon sa maraming rehiyon ay dahil naghahanap sila ng kaakibat na di kung ang isang di ay makakatagpo ng kanilang katugmang dragon, sila ay magbabago tungo sa katulad na halimaw. Kasunod ng pagkakatuklas na ito, kinailangan ng Midgar Academy na lubos na baguhin ang misyon nito, na nagbago. Ang lugar ay ginawang kuta upang protektahan ng di at panatilihing malayo ang mga dragon. Sa silid sanayan, sinimula ni Iris ang kanyang sariling sesyon, ipinatawag ang pamilyar niyang tungkod ngunit hindi makatama ng atake. Ilang ulit man niyang subukan, hindi pa rin siya nagtatagumpay. Nang gumabi, naglakad si Yuyu kasama si Iris habang pabalik mula sa paaralan. Hindi siya nagbigay ng hungkag na paghikayat, sa halip ay pinaalalahanan lamang siyang magpatuloy sa pagsasanay at matagpuan ang kanyang paglampas. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niya na 1 taon pa lang si Iris dito. Noong nakaraang taon, habang nasa biyahe sakay ng bangka kasama ang kanyang pamilya, isang dragon na nagngangalang Leviathan ang umatake. At pinatay ang lahat. Si Iris ang nag-iisang nakaligtas at doon nagising ang kanyang mga kakayahan. Pinilit niya ang sarili ng husto hindi para maghiganti sa halimaw na yun, kundi para lang manatiling buhay. Nag-usap ang dalawa hanggang gumabi bago tuluyang ipinaliwanag ni Yuyu kung bakit siya mabait kay Iris. Ito ay dahil labis siyang ipinaalala nito kay Mitsuki noong araw. Sa mismong sandaling yun, umalingaw mula sa mga speaker ang isang anunsyo tungkol sa isang nakitang dragon na Class C, at sa gitna ng kanilang pagkabigla, ang marka ng di sa katawan ni Iris ay nagsimulang magliwanag ng isang kaina-hinalang puti. Liwanag. Ang puting dragon na si Leviathan ay unti-unting lumalapit sa isla ng Midgar Academy at makakarating doon sa loob ng humigit kumulang 42 oras. Sa control room, labis na nag-aalala sina Haruka at ang mga estudyante sa sitwasyon. Katatapos lang ni Yuyu na makabalik sa kanyang dormitoryo nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaking may puting buhok, si Major Loki, ang kanyang dating superior, isang taong malinaw na kinasusuklaman ni Yuyu. Agad-agad na sinabi ni Loki ang kanyang pakay, inutusan si Yuyu na palihim na alisin ang lahat ng di na nagbago ang kulay ng marka. Kung tutuusin, siya ang pinakamalakas na Fafnir sa Nifl. Galit na galit si Yuyu at mariing tumanggi sa utos.
Sumagot si Loki na sumang-ayon man siya o hindi, isasagawa pa rin ng ibang mga hakbang, sa kanya kaagad ibinaba ang tawag. Sa labas ng akademya, hinarap ni Mitsuki ang buong paaralan tungkol sa Leviathan, hinihimok ang sinumang estudyante na nakaramdam ng pagbabago sa kanilang marka na iulat agad ito para sa kanilang sariling kaligtasan at sa kaligtasan ng lahat ng nasa paligid nila. Naalala naman ni Yuyu na bago sila maghiwalay, ang marka ni Iris ay kumikinang din. Nagpunta siya sa silid-aralan upang magtanong sa ibang estudyante tungkol sa kanya, ngunit nalaman lamang niya na walang nakakita sa kanya mula pa umaga, kaya sinimulan niya itong hanapin. Matapos maghanap ng ilang sandali, natagpuan din ni Yuyu si Iris na nakatayo ng delikado sa gilid ng bubungan. Tama nga, na isaaktibo na ang kanyang marka at lumalakas bawat sandali. Nakiusap si Yuyu kay Iris na huwag gumawa ng anumang kapusukan, tinitiyak sa kanya na ang lahat sa akademya ay magsasama-sama sa paglaban at walang sinumang mag-iiwan sa kanya. Napaluha si Iris. Ang pinakakinatatakutan niya ay siya ay magiging isang halimaw at sasaktan ang lahat ng nasa paligid niya. Gusto niyang tapusin ang kanyang buhay bago pa man mangyari yon, ngunit wala siyang lakas ng loob na tumalon. Dahan-daang lumapit si Yuyu kay Iris at sinabi na kung tuluyan nang ang mangyari yon, siya mismo ang aaksyon sa kanya, na magsisiguro sa kaligtasan ng lahat, ngunit una, kailangan niyang mabuhay. Nang marinig ito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Iris at pumayag siyang bumalik sa paaralan upang iulat ang kanyang kondisyon. Sa loob ng akademya, patuloy ang pagpapalabas ng mga alerto, na tumataas mula Class C patungong Class A aatake ang halimaw sa loob ng 30 oras. Ipinabatid ni Mitsuki kay Yuyu ang sitwasyon ni Iris. Dinala siya para sa medikal na pagsusuri at pisikal na eksaminasyon, at nakipagtulungan ng lubos. Dahil walang karanasan sa labanan si Yuyu, hindi siya pinayagang sumama sa interception squad. Humiling lang siya kay Mitsuki na atasan siya sa gawaing protektahan si Iris mula sa mga banta maliban sa dragon. Nakakita ang dalawa ng mas ligtas na lugar, at pagkatapos ay sinabi ni Yuyu sa kanyang kapatid ang lahat, mula sa pangako niyang wakasan ang buhay ni Iris bago pa siya magbago, hanggang sa sinabi ni Loki sa kanya. Kinatatakutan niya na si Nifl ay maaaring kumilos ng palihim at mailagay sa panganib sina Iris at ang buong akademya. Mariing tinutulan ni Mitsuki ang panata ni Yuyu na wakasan ang buhay ni Iris kung mangyayari ang pinakamasama. Pumayag siyang ipaubaya sa kanya ang pagprotekta kay Iris, ngunit siya ang magbibigay ng wakas sa buhay nito kung kinakailangan, dahil nabahira na ng dugo ang kanyang mga kamay. Lubos na ikinagulat ni Yuyu ang revelasyong ito. Sa puntong ito, isang araw na lang at darating na ang halimaw. Upang makakuha ng panahon at masiguro ang kaligtasan ng operasyong ito, kusang nakipag-ugnayan si Yuyu kay Loki, at tinanggap ang misyong ibinigay sa kanya, sa kondisyon na hindi makikialam si Nifl sa mangyayari. Agad na tinanggap ni Loki ang mga kondisyon ng walang pag-aalinlangan, at agad na ibinaba ang tawag. Sa labas ng silid kung saan pinananatiling ligtas si Iris, nagbabantay si Lisa, na halatang nag-aalala. Nang makita niyang papalapit si Yuyu, ipinakita niya ang karaniwan niyang pagkainis, na sinasabing siya ay laging itinuturing na pamilya ang kanyang mga kaklase, ngunit hindi pa niya tinatanggap si Yuyu sa pamilyang yon. Tungkol sa nalalapit na labanan, binanggit ni Lisa na ito ang una nilang tunay na laban sa loob ng 2 taon. Nang marinig ito, naging interesado si Yuyu sa laban 2 taon na ang nakakaraan laban sa dragon na si Kraken. Si Lisa ay nasa unahan ng laban, at isiniwalat niya na ang nakapagdulot ng kamatayan sa 2 halimaw na Kraken noon ay walang iba kundi si Mitsuki. Dahil sa mismong dahilan na ito, hinding-hindi mapapatawad ni Lisa si Mitsuki, ang nakapagdulot ng kamatayan sa isang miyembro ng kanilang pamilya. Narinig ito ni Yuyu at wala siyang sinabi. Maya-maya, pumasok siya sa silid upang gugulin ang natitirang oras kasama si Iris. Matapos ang isang awkward na katahimikan, dahan-daang lumapit si Iris at kumapit sa braso ni Yuyu, humihingi ng kaunting lakas ng loob, dahil mayroon siyang isa pang mark examination na paparating. Pumayag si Yuyu at hinayaan siyang kumapit sa kanya. May mga kamera sa silid na nagbibigay ng tanaw sa labas, at nakita ni Yuyu ang kanyang kapatid na nasa unahan ng labanan. Hindi sinasadyang lumipat ang screen sa palda ng isang kaklase, na ikinapula ng mukha ni Yuyu. Nang makita ito, inalok ni Iris na ipakita ang kanya, sinabing ito ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa kanya.
para sa lahat ng kanyang nagawa. Matapos mamula saglit, agad siyang pinigilan ni Yuyu, pinaalalahanan siyang pangalagaan ang kanyang dangal. Hindi ito isang bagay na ipinapakita ng napakalaya. Nang maligo si Iris, gusto niyang pumasok ito upang protektahan siya, ngunit dahil sa paggalang, tumanggi si Yuyu. Ngunit sa kung anong paraan, nagkasama pa rin silang maligo. Matapos kumalma ang lahat ng kaguluhan, nang sumapit ang gabi, aalis na sana si Yuyu upang matulog sa kabilang silid nang maging malungkot si Iris. Nais nitong manatili siya sa gabing yun dahil natatakot siyang mapag-isa at natatakot na baka ito na ang kanyang huling gabi. Yuyu pagkatapos ay seryosong tinanong siya kung bakit siya nagpumilit na sa kanya partikular, gayong pwede naman siyang manatili kina Lisa o Mitsuki. Sinabi lang ni Iris na dahil yun kay Yuyu na mas mabuti ang pagtrato sa kanya kaysa kaninuman. Dahil wala nang ibang magagawa, umupo si Yuyu sa paanan ng kama at sinabihan siyang huwag mag-isip ng negatibo. Maya-maya, habang pinagmamasdan si Iris na payapang natutulog, napadpad si Yuyu sa mga alaala ng pagkabata niya kay Mitsuki. Dati silang umaakyat sa tuktok ng burol upang pagmasdan ng buong lungsod, at noon, nangako silang magpakasal sa isa't isa paglaki nila para magkasama sila. Magpakailanman, mukhang hindi pala magkapatid sa dugo ang dalawa. Nang muli siyang magising, maraming oras na ang lumipas. 9 na oras na lamang ang natitira bago dumating ang Leviathan. Nakaupo na si Iris sa harap ng screen, binabantayan ang sitwasyon. Sa labas ng isla, madaling nalampasan ng Leviathan ang unang linya ng depensa at patuloy na sumusulong. Ang mga estudyanteng nakapwesto sa unahan ay nakahanda na ang kanilang mga sandata at bumuo na ng kanilang hanay. Sa ibabaw nilang lahat nakatayo si Mitsuki, ang tingin niya ay nakatutok ng may determinasyon sa sumusugod na halimaw. Papunta sa kanila, sa ligtas na silid, kapwa sina Yuyu at Iris ay nanood sa screen na pigil ang hininga. Sa dagat, sa sandaling pumasok ang Leviathan sa saklaw ng pagpapaputok, agad inutusan ni Ms. Haruka ang mga estudyante na umasinta. Sa isang iglap, isang sunod-sunod na pagbomba ang pinakawalan, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakalusot sa pananggalang ng nilalang. Pinanood ni Yuyu ng may tensyon mula sa silid obserbasyon sa pamamagitan ng mga kamera. Ang halimaw na ito ay nagtataglay din ng anti-grabidad na harang, bumubuo ng isang puwersang pananggalang na kayang magtulak palayo ng mga atake o kaya'y baluktutin ang espasyo mismo. Napansin din ito ni Ms. Haruka, dahil sa sitwasyon, tanging ang mga estudyanteng di sa unahang hanay lang ang maaasahan ng buong akademya. Naghanda ang mga estudyante sa kanilang posisyon sa labanan at mabilis na lumipad ng isa-isa. Habang lumalangoy pa ang Leviathan sa karagatan, agad na nagsagawa ng paunang atake ang mga estudyante, simula kay Lisa, gamit ang kanilang pinakamakapangyarihang atake, sa pag-asang malusutan ang harang at masisira ito ng mabilis. Dahil sa usok at alikabok mula sa pag-atake, hindi makita ang kalagayan ng halimaw, ngunit sa loob ng ligtas na silid, naramdaman ni Iris sa pamamagitan ng kanyang marka na ito ay isang napakabangis na nilalang, at aatake ito anumang oras. Talagang, malayo sa patay ang Leviathan. Sinamantala nito ang pagkakataon ng tila bumaba ang pagbabantay ng lahat at sumugod ng may ganting atake. Sa kabutihang palad, agad na naglagay ng pananggalang na kalasag ang mag-aaral na dalubhasa sa mga harang upang protektahan ang lahat. Ngunit napakalakas ng tama kaya't hindi na kaya na ng mga mag-aaral ng matagal at naitalsik. Napakalakas ng epekto kaya't nasira ang mga kamera, lalong iniwan ang mga tao sa control room sa kadiliman. Sa mismong sandaling yon, biglang tinawagan ni Loki si Binibining Haruka. Hindi nagtagal, sa ligtas na silid, nakatanggap si Yuyu ng tawag mula kay Haruka at dali-daling nagpunta upang salubungin niya. Isinama si Iris alang-alang sa kaligtasan nito. Matapos siguraduhin na hindi maririnig ni Iris ang kanilang pag-uusap, tinanong ni Yuyu si Haruka kung nakapasok na ba si Nifl sa akademya. Hindi ito itinanggi ni Haruka. Panahon na lang ang magsasabi. Ayaw niyang maulit ang nangyari 2 taon na ang nakakaraan. Nang marinig ito, naintindihan ni Yuyu. Pumayag ang guro na makialam si Nifl at alisin ang di na may tagmang marka. Hindi siya tumutol o sinisi si Binibining Haruka. Tinanong lang niya ito tungkol sa ruta ng pagpasok ni Nifl. Siya na ang bahala sa iba pa. Kung tutuusin, mahirap ang mga halimaw, ngunit kung tao ang kalaban, mas simple ang mga bagay para sa isang mamamatay tao. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap,
sinamahan ni Yuyu si Iris pabalik sa silid. Sa daan, bumabagabag pa rin sa kanya ang mga alaala ng araw na yon, mga alaalang nais niyang kalimutan. Nagtanong si Iris tungkol sa usapan, at prangkang inamin ni Yuyu na minsan siyang naging miyembro ng isang unit ng militar sa ilalim ng direktang utos ng isang ministro, at ang unit na iyon ay marahil papunta rito. Itataboy niya sila. Agad na gustong sumama ni Iris sa kanya, at pumayag si Yuyu, dahil ito ang pinakamahusay na paraan upang panatilihin siyang ligtas. Sa pinakadulong bahagi ng isla sa gitna ng matinding bagyo, isang 4 na kataong pulutong ng Niffle ang nakapwesto na para mag-abang, naghahanda upang lumusot. Pinagmasdan sila ni Yuyu sandali, pagkatapos ay naglabas ng baril at humanda na para makipagsagupaan. Sa sandaling siya ay sumugod, nagkaputukan mula sa magkabilang panig. Tinakpan ni Iris ang kanyang mga tainga sa takot. Matapos ang matinding labanan, nagawa ni Yuyu na mapanawan ng malay silang lahat, ngunit nang lumabas si Iris, isa sa kanila, na hindi pa lubusang nawawala ng malay, ay mabilis na naglabas ng kanyang sandata para barilin silang dalawa. Sa kritikal na sandaling yon, hindi nag-atubili si Iris na gamitin ang kanyang tungkod at matagumpay na naipalapag ang kanyang unang-unang atake. Matapos tuluyang mawala ng bisa ang pulutong ng Niffle, nais ni Iris na bumalik sa ligtas na silid, ngunit hindi sang-ayon si Yuyu. Naniniwala siya na ang pagtatago ay makapagbibigay lamang sa kanila ng oras, at mayroon siyang mas magandang plano. Kaya't nagtungo ang dalawa sa isang batuhang bangin. Nais ni Yuyu na akitin ang Leviathan sa lokasyong ito upang direktang nila itong maatake, dahil sa kanyang napansin, mayroong isang pinakamabisang paraan upang wasakin ito. Sa sandaling yon, lumitaw si Mitsuki, tigmok sa sugat. Nalagpasan ng kalaban ang huling linya ng depensa, at hindi nila ito magapi. Naparito siya upang isagawa ang gawain sa halip ng kanyang kapatid, upang harapin si Iris. Kalmadong idineklara ni Yuyu na hindi niya hahayaang may mamatay ngayong araw. Matinding nagtalo ang dalawa, pagkatapos ay naghanda silang tapusin ito gamit ang kanilang dark matter. Ngunit sa huli, hindi sumalakay si Yuyu. Sa halip, ginamit niya ang kanilang lumang senadoryas noong bata pa sila. Una niyang hinipo ang ulo ni Mitsuki upang angkinin ang tagumpay. Nanalo siya hindi para angkinin ang karapatang patayin si Iris, kundi upang magkasama silang labanan ng halimaw hanggang sa huli. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtipon ang grupo sa bubong ng isang gusali. Inilahad ni Yuyu ang kanyang teorya. Ang pinakamabisang paraan upang atakihin ang Leviathan ay ang pag-atake ni Iris. Sa totoo lang, ang mga pagkabigo ni Iris sa pagsasanay ay hindi lubusang dahil sa kanyang mahinang kamalayan sa espasyo. May kakayahan si Iris na magdulot ng pinsala sa malapitan, na nagpapakawala ng kanyang atake nang may matinding impact sa mismong tabi ng katawan ng kalaban. Habang sila ay nagtatalakayan pa, narating na ng Dragon Leviathan ang ikatlong linya ng depensa, ibig sabihin ay mapanganib na itong malapit sa baybayin. Ang markas sa katawan ni Iris ay naglalabas din ng lalong lumino na senyal. Si Lisa ay iginigiit pa rin ang mas ligtas na opsyon ng pagpapadala kay Iris sa silungan sa ilalim ng lupa. Mahinahong tinanong ni Yuyu ang sariling opinyon ni Iris. Matapos ang sandaling pagmumuni-muni, ipinakita ni Iris sa pamamagitan ng kanyang gawa kaysa sa salita. Iginuhit niya ang kanyang tungkod, handa ng lumaban. Habang papalapit ang halimaw, inasinta ni Iris ang kanyang atake ng direkta sa Leviathan, at tiyak nga, tanging ang kanyang atake lamang ang nakapagdulot ng malaking epekto dito. Hinimok ni Yuyu si Mitsuki at ang iba pa na pamwesto at suportahan si Iris, at kaya, habang patuloy na umaatake si Iris upang buwagin ang panangga ng Leviathan, sinamantala ng iba ang bawat pagkakataon upang umatake dito. Subalit, sa mismong sandaling yun, biglang nagkulay pula ang mga mata ng Leviathan. Muli itong sumalakay, pinatalsik ang lahat at tuluyang sinira ang ikatlong linya ng depensa. Nang makita ang dragon na napakalapit sa dalampasigan, ipinagpatuloy ni Iris ang kanyang pag-atake. Bagamat nakakapagod at walang pag-asa, tumanggi siyang sumuko. Naalala ni Yuyu ang batang si Mitsuki dahil sa tanawin, na nakipaglaban sa mga halimaw ng may parehong walang tigil na determinasyon. Sa araw na yun mismo lumitaw ang isang misteryosong nilalang, na nagpakilala sa sarili bilang si Yggdrasil, ang pinakamatandang banal na dragon ng Gaia, isang uring primordial na dragon. Nag-alok ito kay Yuyu ng kapangyarihan kapalit ng paglipol sa mga dragon,
ngunit hiningi ang kanyang mga alaala. Bilang kapalit, sa kasalukuyan, labis na pagod si Iris at hindi na niya kayang magpatuloy. Nakahanda na si Mitsuki para sa pinakamasamang sitwasyon, handa nang asikasuhin si Iris, ngunit humakbang si Yuyu, nagpahayag na nais niyang hiramin ang kapangyarihan ni Iris. Tinawag niya si Yggdrasil, muling binabanggit ang kanilang kasunduan. Sa sumunod na sandali, tiyak na nilamon siya ng isang napakalaking bugso ng kapangyarihan. Tinanggap ni Yuyu ang pagkawala ng kanyang sariling kapangyarihan at ipinatawag ang kanya ng Marduk, ang Babel. Direktang ipinutok ang napakalaking sandata sa Leviathan, kasama ang sabay-sabay na mga atake. Mula kina Iris at Mitsuki. Sa huli, sa pagkamangha ng lahat, nag-api ang dragon na si Leviathan, at nawala ang marka sa katawan ni Iris. Bumagsak si Yuyu, nawala ng malay matapos ang labanan. Kinabukasan pa ng hapon nang kumontak si Yuyu kay Loki at tinanggap ang kanyang pasasalamat. Pagkatapos ng tawag na yon, kinontak siya ni Iris. Sa kabila ng pag-aalala ni Mitsuki, sinabi lang ni Yuyu na maayos siya at mabilis na umalis. Kinagabihan sa tabing dagat, tinanong ni Iris kung maaari siyang maging kaibigan ni Yuyu, at binigyan niya ito ng tanda ng pasasalamat para sa lahat ng nangyari. Sa gitna ng gabi, sa loob ng isang silid, isang batang babae ang gumagamit ng kanyang dark matter upang lumikha ng magagandang hiyas, napapalibutan ng mga tanod. Sa sandaling yun, biglang bumukas ang pinto, ang mga tanod ay napigilan. Isang misteryosong figure ang pumasok. Si Yuyu pala yun, ngunit bago pa makapagpahinga ang babae, naglaho si Yuyu, at sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang hindi kilalang babae na nagsabi sa babae na siya ay isang dragon. Sa isla ng Midgar, isang bagong araw ang nagsimula sa isang sigaw mula sa itaas. Nagmamadaling pumasok si Yuyu sa silid ni Mitsuki dahil sa pag-aalala, para lang makita siyang hubad sa gitna ng isang tumpok ng nakakalat na damit. Bukod doon, patungo sa eskwelahan, nagreklamo si Mitsuki tungkol sa kawalang ingat ni Yuyu bago siya naunang lumakad. Sinabi ni Yuyu na dahil magkapatid sila, wala raw dapat ikahiya. Nang marinig yun, wala nang sinabi pa si Mitsuki at dali-daling umalis. Sa silid-aralan, hindi na masyadong masungit si Lisa kay Yuyu. Ngayon, lumapit pa siya para batiin ito, idinedeklarang ini-upgrade niya ang kanilang relasyon sa antas ng kanyang katabi. Napansin naman ni Yuyu ang bakanteng upuan sa tabi niya. Nakita niya si Iris na umaakyat sa hagdan na namumula ang mukha. Paulit-ulit na tinatanong si Yuyu kung nakita ba niya. Wala pa. Naguluhan lang si Yuyu. Nakalimutan pala ni Iris isuot ang kanyang panloob. Lubos na hindi makapaniwala si Yuyu, papunta na sana siya pabalik sa dormitoryo para isuot ang mga ito, ngunit tumunog na ang kampana para sa klase. Para lalong lumala ang sitwasyon, kasama sa araw na ito ang physical check-up bago ang mga sesyon ng pagsasanay. Sa kabutihang palad, inayos ni Haruka na hiwalay ang check-up ni Yuyu. Maya-maya, pumasok si Yuyu sa opisina ng punong guro at nakilala ang isang babaeng nagngangalang Charlotte, ang may-ari ng Midgar Academy, kasama ang kanyang assistant na si Mike Stewart. Sila mismo ang magsasagawa ng pagsusuri kay Yuyu. Ipinaliwanag ni Charlotte na nagsimula ng kumalat ang mga chismis tungkol sa kanyang tagumpay sa laban kontra Leviathan, dahil ang paaralan ay pangunahing binubuo ng mga babaeng mandirigma at ang lahat ng estudyante ay nararapat na mapabilang sa harem ng prinsipal. At bukod pa rito, siya mismo ay walang interes sa mga lalaki. Siya mismo ang hahawak ng pagsusulit. Tiningnan ni Charlotte ang marka sa kamay ni Yuyu, pagkatapos ay biglang sinuri ito ng napakalapit, halos nadikit ang kanyang dila rito. Ang health check-up ay isa palang pagsusuri ng mga marka ng mga estudyante. Isa sa mga dragon na kasalukuyang pinagsisikapang alisin ng akademya ay ang Dragon Basilisk, na nagsimula ng kumilos patungo sa disyerto ng Sahara at tila papunta sa kanila sa paghahanap ng isang estudyante. Matapos ang kanyang paliwanag, lumapit si Charlotte at tinanong si Yuyu kung gusto nitong pasimpleng sumilip sa ibang estudyante, dahil nakasuot lamang sila ng panloob sa sandaling iyon. Nakita ang prinsipal na malapit nang mawala ng kontrol, sumaklolo si Micah sa tamang oras, binuhat si Charlotte at pinayagan si Yuyu na umalis. Sa panig ng paaralan, lumabas si Iris mula sa silid ng pagsusulit na mukhang lubos na talunan, nilaktawan na naganap ang isa pang pagpupulong ng mga estudyante. Iniulat ni Mitsuki na maayos na natapos ang mga health check-up at binanggit na Nifl. Habang iniimbestigahan ang mga lungsod sa tinatahak ng Basilisk,
Nakatuklas ng dalawang bagong ang isa ay isang mahiyain na batang babae na nagngangalang Hanoka, at ang isa naman ay isang babaeng may kulay rosas na buhok at sungay na nagngangalang Tyr, na siya ring target ng basilisk. Mukhang nakilala ni Yuyu si Tyr at nakasalamuhan na niya ito dati. Habang nagsasalita si Mitsuki, patuloy na iginigiit ng maliit na batang babae na hindi siya tao kundi isang dragon. Sa matinding galit, ginamit niya ang kanyang dark matter upang salakayin si Mitsuki at ang buong auditorium. Agad na sumugod si Yuyu upang tingnan ang kanyang kapatid. Nang bumalik ang mga ilaw, nakita siya ni Tyr at sumigaw sa tuwa. Nakilala rin siya ni Yuyu. Masayang niyakap siya ni Tyr at ipinahayag na siya ay ipinanganak upang maging pagmamalaki ng isang dragon, at si Yuyu ang kanyang asawa, na lubos na nagpatulala kay Yuyu. Kalaunan, pinaupo si Tyr sa isang sulok kasama ang ibang guro. Saglit na ipinaliwanag ni Yuyu ang kanyang sitwasyon. Isang grupo ng mafia ang dumukot sa kanyang mga magulang noong bata pa siya, at napilitan si Tyr na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga batong hiyas. Sa isang operasyon ng militar, nakatagpo ni Yuyu si Tyr habang nakikipaglaban sa mga dumukot, ngunit labis na natakot at desperado ang dalaga na makitang muli ang kanyang mga magulang kaya't gumawa si Yuyu ng isang madaling desisyon. Nang marinig ito, nagpa siya si Binibining Haruka na ilagay si Tyr sa parehong klase nila sa halip na sa elementary program, dahil mukhang kinasusuklaman ng bata ang lahat at tanging kay Yuyu lamang kumakapit. Nais tumutol ni Mitsuki, ngunit pinaalalahanan sila ni Haruka na konektado si Tyr sa basilisk, at kung hahayaan lang nila ang sitwasyon, aalisin siya ni Nifl. Pagkatapos ng talakayan, pinuntahan ni Yuyu at Mitsuki ang maliit na bata. Nang malaman ni Tyr na kapatid ni Yuyu si Mitsuki, masayang inihayag nito na siya na ngayon ang hipag ni Mitsuki, dahilan upang tuluyan silang mawala ng imik pareho sina Yuyu at Mitsuki. Sa sandaling pumasok siya sa silid-aralan, gumala si Tyr sa paligid ng silid at piniling umupo mismo sa kondangga ni Yuyu, anuman ang sabihin ng sinuman. Dahil sa kanyang ugali, ang lahat ay nakapanood lamang ng tahimik. Pagkatapos ng klase, hinawakan ni Tyr ang kamay ni Yuyu habang magkasama silang umalis. Nagpunta ang dalawa sa dalampasigan, kung saan patuloy na iginigiit ni Tyr na siya ay isang babaeng dragon. Itinuro ni Yuyu na tao ang kanyang mga magulang, ngunit tila walang alaala si Tyr tungkol doon at patuloy siyang kinaladkad. Sa di kalayuan, malungkot na nanunood si Iris, medyo naiinggit na inaangkin ni Tyr si Yuyu. Nang gabing yun, ginamit ni Iris ang dahilan ng pagtulong kay Mitsuki sa pagtuturo kay Tyr upang makapasok sa kay Yuyu at Tyr. Kwarto, sa sandaling pumasok siya, idineklara ni Tyr na ito ang kanilang silid mag-asawa at ngayong gabi ang kanilang kasal. Kinailangan ang pamamagitan ni Mitsuki upang tuluyang kumalma ang sitwasyon. Dahil sa takdang aralin na ibinigay ni Mitsuki, tinapos ito ni Tyr sa loob lang ng ilang minuto, at nasagot niya ng tama ang bawat tanong. Agad siyang humiling kay Yuyu na gantimpalaan siya sa pamamagitan ng sabay na pagligo. Nang makita na ayaw talagang umalis ng babae sa tabi ni Yuyu, nagpa siya si Mitsuki na pagsabayin na lang ang lahat sa batya, at pagkatapos ay sabay-sabay silang natulog sa kanyang kwarto para sa gabing yun. Nang gabing yun, umupo ang dalawang magkapatid sa balkonahe at nag-usap. Natagpuan si Tyr sa loob ng isang armored vehicle na pagmamay-ari ng kulto ng Diyos ng mga dragon. Lubos siyang iginagalang doon, at lagi siyang tinatawag na dragon, na marahil ang dahilan kung bakit matibay ang paniniwala ni Tyr dito. Dumating ang panibagong araw. Ngayon, malumanay na hinikayat ni Yuyu si Tyr na makipagkaibigan sa iba bukod sa kanilang tatlo lang. Nang magpahayag ang dalaga ng pag-aalala tungkol sa pakikipagtagpo sa masasamang tao, sinabi lang ni Yuyu sa kanya na magtiwala sa kanyang mga kaklase, dahil sila ay pamilya. Kaya naman, sa wakas ay pumasok si Tyr sa silid-aralan at nerbyosong bumati sa lahat. Sina Lisa at ang iba pang estudyante ay masiglang sinalubong siyang muli, na lubos na nagpasaya kay Tyr. Isang estudyante pa nga ang nagbigay kay Tyr ng libro para makatulong sa kanyang makibagay. Mula noon, umupo si Tyr sa sarili niyang upuan at nagsimulang makipagkaibigan sa lahat ng nasa klase, hindi na eksklusibong nakakapit kay Yuyu. Nasiyahan din si Lisa kay Tyr kaya ayaw niyang solohin siya ni Yuyu. Sa silid ng pagsasanay, tinuruan ni Lisa si Tyr kung paano gumawa ng mga kathang-isip na sandata habang pinagmamasdan ni Yuyu mula sa malayo. Agad itong sinubukan ni Tyr, ngunit sa sandaling yun, patuloy na umaalingaw sa kanyang isip ang mga tinig mula sa kanyang nakaraan,
na nagsasabing isa siyang dragon. Dahil dito, sumabog ang kanyang kapangyarihan sa isang napakalaking bugso ng enerhiya na ganap siyang nilamon. Ang susunod na episode ay magsisimula sa isang eksena mula sa nakaraan. Namuhay si Tyr sa isang ordinaryong pamilya kasama ang kanyang ama at ina. Ngunit pagkatapos, nagbago ang mundo sa paligid niya. Naglaho ang kanyang mga magulang, at napalibutan siya ng naglalagablab na apoy. Isang babae ang lumitaw at sinabi sa munting bata na siya ay isang dragon. Sa kasalukuyan, dahil tunay na pinaniwalaan ni Tyr ang mga salitang sinabi ng misteryosong babae, ang imahinasyong sandata na nabuo sa kanyang isip ay nagkaroon ng anyo ng isang dambuhalang gintong dragon. Ang kapangyarihan ng dragon na ito ay napakalakas kaya't nayanig nito ang pananggalang na pader at naluwag ang mga ito mula sa kanilang pundasyon. Agad na sumugod si Yuyu upang protektahan si Lisa, bagamat sa proseso ay aksidenteng nahawakan niya. Mga bagay na marahil ay hindi niya dapat ginawa. Pagbalik sa kasalukuyang sitwasyon, tila ang imahinasyong sandata ni Tyr ay naghugis dragon, o mas tumpak, lubos na ngayong pinaniniwalaan ni Tyr na siya ay isang dragon. Ang ginintoang dragon ay nagwawala sa buong silid, nagdudulot ng napakalaking banta sa lahat. Sa panahong ito, mabilis na iginuhit ni Lisa ang sarili niyang imahinasyong sandata, layuning kalabanin ng dragon upang mahayla si Tyr mula sa mapanganib na delusyon na ito at maibalik siya sa normal. Ang mga pag-atake ni Lisa ay dumating ng mabilis, at pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang makuha. Pinabagsak ang dragon, na nagpahintulot kay Tyr na bumalik sa kanyang normal na anyo. Mabilis siyang sinalo ni Yuyu nang siya ay mahulog. Ang buong tagpo ay namasdanigi ng Haruka at ng lahat ng iba pa mula sa control room. Dinala si Tyr sa infirmary. Bagamat maayos ang kanyang pisikal na kondisyon, kung magpapatuloy ito, maaari siyang mapatalsik sa akademya. Habang naghihintay na magising si Tyr, nagkataong nakilala ni Yuyu ang isa pang bagong estudyante na nagngangalang Hanoka, na nasa infirmary rin. Hiniling niya kay Yuyu na tulungang lagyan ng gamot ang kanyang likod dahil hindi niya ito maabot ng mag-isa. Bagamat medyo nahihiya, pumayag siyang tumulong. Habang nilalagyan ng gamot, casual na nagtanong si Yuyu tungkol sa pinagmulan ni Hanoka. Nalaman niya na nasa isang lungsod siya na nasa dinaraanan ng Basilisk habang naglalakbay kasama ang kanyang ina. Matapos silang kailan ganing maghiwalay, hindi naman talaga sila gaanong malapit sa isa't isa, kaya ang manirahan sa islang ito ay talagang kaaya-aya. Matapos tapusin ang paglagay ng gamot, magiliw na nakipagkaibigan si Yuyu kay Hanoka at pagkatapos ay mabilis na umalis. Sa kanyang pagbalik, nakatanggap si Yuyu ng isa pang tawag mula kay Loki. Ipinagbigay alam ni Loki sa kanya na plano ng kulto ng Diyos ng Dragon na iligtas si Tyr Lightning. Gayunpaman, dahil ang sistema ng depensa ng Midgar ay mahigpit na selyado, nagpadala sila ng isang babae para isagawa ang misyon. Ang babaeng yun ay isang di na tumalikod kay Nifl, na pinangalan ng Kilisurter Muspelheim, isang lubhang mapanganib at walang awa na individual. Sa sandaling ibinaba niya ang telepono, nagising si Tyr at naghanap sa kanya ng kinakabahan, mas lalo pang natakot nang matuklasan na wala ng ibang tao sa paligid. Dahan-daang dinala ni Yuyu ang babae sa dalampasigan upang pag-usapan ang kakaganap lang. Nang tanungin ni Yuyu kung paano ang kanyang mga pagkakaibigan sa akademya, masayang sinabi ni Tyr na sina Lisa at ang kanyang mga kaklase ay lahat ng magagandang tao, at siya ay lubos na masaya sa pagiging narito. Pagkatapos ay ikinwento ni Yuyu sa kanya ang nangyari sa silid ng pagsasanay, kung paano nagbagong anyo si Tyr bilang isang dragon at nawala ng kontrol, halos masaktan si Lisa at nasira ang pasilidad ng pagsasanay. Pagkarinig nito, agad na natakot at nasaktan si Tyr. Malumanay siyang pinaalalahanan ni Yuyu na humingi ng tawad sa lahat at mangako na mula ngayon, titigil na siya sa paniniwalang isa siyang dragon. Pagkarinig dito, agad na nawala ng kontrol si Tyr. Sa sandaling yun, hindi niya napigilan ang sarili at muling nagsimulang magtawag ng dark matter. Matigas ang ulo niyang pinaniniwalaan na isa siyang dragon, ayon sa matagal na niyang pinaniniwalaan. Simpleng sinabi ni Yuyu sa mahinaong tinig na pare-pareho lang ang lahat. Si Tyr ay gaya lang din ng lahat, isang tao. Bukod pa rito, kung si Tyr ay talagang isang dragon, hindi na sila maaaring magkasama. Gusto niyang mamuhay siya bilang isang tao. Pagkatapos ay malumanay siyang tinanong ni Yuyu tungkol sa kanyang mga magulang. Sa wakas ay nalaala ni Tyr na napakababait ng kanyang mga magulang, ngunit nasawi sila sa sunog,
at ang tanging natira sa kanya ay si Kili. Nang marinig ni Yuyu na lalo pang lumalalim ang pighati ni Tyr at muling nawalan ng kontrol, mabilis siyang niyakap ni Yuyu upang aliwin at pinasalamatan sa pagbabahagi ng lahat. Kinagabihan, nang bumalik sina Yuyu at Tyr, nakita nilang nakatayo na ang lahat sa labas, naghihintay sa kanila na may nag-aalalang ekspresyon. Malungkot na humakbang si Tyr nang mag-isa upang humingi ng tawad kay Lisa sa kanyang nagawa. Naguguluhan ang tingin ng lahat at sinabing hindi nila ito ipinagtanim sa kanya. Si Lisa ay bahagya lang na binigyan ng bata ng marahang tapik sa ulo bilang tanging parusa. Nang makitang masigla na ulit ang lahat, sabik na iminungkahi ni Iris na magkasama silang lumabas sa day off bukas. At kaya kinabukasan sa dalampasigan, maagang dumating sina Yuyu at Tyr upang magtayo ng parasol. Mabilis na lumapit si Iris upang ipakita ang bago niyang swimsuit. Nang makita ito, tinanong ni Tyr si Yuyu kung ano ang tingin niya sa sarili niyang katawan, at idineklara niya na mula ngayon, si Iris ang magiging karibal niya. Naglaro sila ng mga laro sa buhangin ng magkasama, at lubos silang nagsaya. Hindi nagtagal, lumabas din ang ibang mga estudyante sa kanilang magagandang swimsuit upang sumali. Ang ilan ay nagpaaraw, ang ilan ay nangingisda, at ang iba naman ay nagpahinga lamang na may hawak na libro. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya ang buong grupo na maglaro ng beach volleyball. Hapon na nang sa wakas ay nakahiga ang lahat na nakahandusay sa buhangin, handa nang bumalik. Habang sila'y nagre-relax, biglang dumating si Principal Charlotte at ang kanyang assistant na si Micah. Nagpapahayag ng kagustuhang sumama sa kanila, o sa halip, gusto ni Charlotte na handgan ang mga dalagita sa kanilang mga swimsuit. Hindi rin sila dumating na walang dala. Nagdala ang dalawa ng mga gamit sa barbecue para lahat ay makapag-enjoy ng isang salo-salo sa gabi. Habang nagkakasiyahan ang lahat, si Yuyu ay tahimik na nakaupo sa malayo, nanunood. Napansin ni Charlotte na mag-isa siyang nakaupo at nilapitan siya para makipag-usap. Bukod pa sa mga swimsuit, dumating din si Charlotte dahil nag-aalala siya kay Tyr. Naluwagan ang kanyang kalooban nang makita ang batang babae na nakikisalamuha sa lahat at unti-unting bumabalik sa normal. Matapos ang isang buong araw ng kasiyahan, sa wakas ay bumalik si Yuyu sa kanyang silid. Sa screen ng kanyang computer, ang pinakabagong impormasyon tungkol kay Kili ay ipinadala sa kanya. Ang impormasyon ay malabo. Ang tanging nalalaman ay may taas siyang 1 metro 60 sentimetro, pinuno ng kulto ng Diyos ng Dragon, pinaghihinala ang sangkot sa mahigit 300 teroristang pag-atake, isang Fire Type D, at piniling mamuhay bilang dragon. Matapos basahin ang lahat, lalong naging determinado si Yuyu na protektahan si Tyr para siya ay huwag kang magiging tulad ng babaeng iyon na si Kili. Sa sandaling iyon, isang matinding pagyanig ang umuga sa lupa. Sa labas, isang napakalaking apoy ang sumiklab sa isang bahagi ng akademya. Sa pamamagitan ng usok, isang halimaw na dragon ang kung paano'y lumitaw sa isla nang walang nakakapansin. Tila ito ang mismong basilisk na kinatatakutan ng lahat. Ang mga alarma ay patuloy na umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, isa itong alerto para sa klase. Hike Blue, ang halimaw na Hakatenshire. Si Haruka ay natigilan nang marinig ito. Ang ibang mga estudyante ay nagmadaling lumabas ng Taranta, hindi maunawaan kung paano ang halimaw na ito ay lumitaw ng napakabilis nang walang sinumang nakakakita nito. Ramdam din ni Principal Charlotte na ito ay isang nilalang na lubhang mahirap harapin, at ang biglaang paglitaw nito ay nangangahulugang walang sapat na oras upang makapaghanda ng maayos na depensa. Sa sandaling yun, kumikinang na ang marka ni Tyr, ibig sabihin ay pinupuntirya ng halimaw na ito ang kidlat ni Tyr. Natanggap ni Mitsuki ang ulat mula kay binibining Haruka, habang sina Lisa at ang iba pa ay naghihintay ng karagdagang utos. Una munang pinakalma ni Lisa ang natatakot na si Tyr, na mahigpit na nakakapit kay Yuyu, pagkatapos ay natanggap ang atas na protektahan si Tyr sa ligtas na silid. Sa pagkakataong ito, hindi gagampanan ni Yuyu ang tungkuling yun dahil may ibang gawain si Mitsuki para sa kanya. Nang maayos na ang lahat, nagbigay rin si Mitsuki ng senadoryas para sa mga estudyanteng lumalaban upang pamwesto. Ang mga estudyanteng hindi kasali sa laban ay mabilis na inilikas pabalik sa kaligtasan ng mga dormitoryo. Para naman sa Hakatenshire, sa kabila ng biglaan nitong paglitaw, ay kasalukuyan itong hindi gumagalaw, nakatayo lamang ng walang kagalaw-galaw, kaya imposibleng mahulaan ng sino man ang susunod nitong kilos.
Ito ay isang pambihirang malakas na dragon, halos immortal at hindi kayang patayin. Anumang sugat na mata mo nito ay muling maghihilom sa isang iglap, ang minsang nagawa ni Nifl. Upang gawin itong singaw, kahit iyon ay hindi pa rin ito lubusang natapos. Kaya naman, iniutos ni Binibining Haruka sa mga estudyante na magtuon lamang sa depensa upang mabawasan ang bilang ng mga biktima. Tumayo si Yuyo sa tabi ni Iris at hinawakan ang kanyang tungkod, nais ipatawag muli ang kanyang sumpaan kay Yggdrasil. Gayunpaman, hinayla siya ni Mitsuki Abi. Kahit na si Yuyo ang may pinakamalaking potensyal na makagawa ng pambihirang pagsulong, ay lalaan siya ni Mitsuki bilang huling paraan, kung wala nang makapanindigan pa sa iba. Kung tutuusin, ang atake ni Yuyo ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa mismong Midgar, at lubos na nag-aalala si Mitsuki para sa kanya. Sa loob ng ligtas na silid, mahigpit na niyakap ni Lisa si Tyre upang aliwin ito, pinalakasan pa ang loob ng dalagita na maging matatag kung talagang nais nitong maging asawa ni Yuyo. Nang tila maayos ang lahat, niyanig ang silid na kanilang pinagtataguan ng isang malakas na pagsabog. Sa gitna ng usok, lumitaw ang isang babaeng nakabalabal. Si Kili iyon. Nang buksan niya ang kanyang balabal, nahayag ang isang nakamamanghang ganda ng babae. Sa isang pitik lamang ng kanyang daliri, sumambulat ang isang malakas na pagsabog, tumama kay Lisa at pinatumba silang dalawa. Paulit-ulit na tinawag ni Kili si Tyre upang sumama sa kanya. Nang mahimasmasan, mabilis na ipinatawag ni Lisa ang kanyang imahinasyong sandata upang harangin si Kili, habang binibigyan ng oras si Tyre para makatakas. Si Kili ay nanatiling kalmado habang nakaharap ang kanyang kalaban. Gamit lamang ang kanyang kapangyarihan ng apoy, mabilis niyang napabagsak si Lisa. Dahan-daang lumapit si Kili kay Lisa, may layuning lubhang saktan siya ng kanyang apoy, kahit na malubhang napinsala si Lisa. Mabilis na nakatayo si Lisa at tumakas kasama si Tyre. Gayunpaman, hindi sila nakalayo dahil kalmadong sumusunod si Kili sa kanila, sinusunog ang lahat ng madadaanan niya. Ang dalawa ay sumilong sa isang silid upang gamutin ang kanilang mga sugat habang patuloy na lumalapit si Kili. At sa labas, mabilis na natuklasan ang kanilang posisyon. Patuloy pa ring lumaban si Lisa upang protektahan si Tyre gamit ang kanyang dark matter. Gaano man kalakas o kahijitin ang babaeng nasa harapan niya, sumugod siya upang bigyan si Tyre ng pagkakataong tumakas, ngunit sa sandaling iniwan ni Lisa ang kanyang posisyon, isang bowl ang apoy na lumitaw mula sa wala ang mabilis na lumipad patungo sa kanya. Sa labas, hindi na mapakali si Yuyo. Naalala niya ang babala ni Loki tungkol sa Dragon God cult at sa babaeng nagngangalang Kili. Dahil sa pag-iisip na yun, agad na lumingon si Yuyo at nagmadaling umalis. Sa panig ni Lisa, siya ay naitalsik. Sa gitna ng gumuhong lugar, abalang hinahanap ni Tyre si Lisa. Sa sandaling yun, puwersahang hinawakan ni Kili si Lisa at inihagis siya mismo sa harap ni Tyre. Sa pagkataranta, tumakbo si Tyre papalapit kay Lisa, hindi napansin na ang marka sa kanyang katawan ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Nang makita ito, agad na lumapit si Kili upang pigilan si Tyre at ilayo siya. Nakita ni Lisa na malapit nang makuha si Tyre kaya pinilit niyang tumayo, determinado pa ring lumaban. Ikinaikot ng dugo ito ni Kili, kaya naghanda siyang tapusin ang buhay ni Lisa. Isang malaking pagsabog ang naganap, nagpakawala ng nakakabulag na liwanag at nakakabinging ingay na walang isa na maaaring baliwalain. Tila ang halijing yun ng liwanag ang sanhi upang biglang gumalaw ang Hecaton chair, humakbang palabas ng sarili nitong harang. Dumating si Yuyo sa tamang oras upang harangan ang daan ni Kili. Alam ni Kili na si Yuyo ang nag-iisang lalaking di sa mundo. Mabilis na sumalakay si Yuyo gamit ang kanyang baril, ngunit ang bala ay naglaho sa isang bugso ng usok bago pa man ito makarating sa kanya. Inihayag ni Kili ang kanyang layunin. Nais niyang dalhin si Tyre sa Basilisk, kung saan tunay na nabibilang ang babae. Dahil natalo na si Lisa, ginamit iyon ni Kili bilang panukat upang manipulahin si Tyre sa psikolohikal na paraan. Kaya naramdaman ng babae ang matinding pagkakasala at pumayag siyang sumama sa kanya. Muling sumubok umatake si Yuyo, ngunit nauna na si Kili, pinigil siya sa loob ng sarili niyang dark matter. Pinanood ni Tyre ang lahat ng may takot, nakiusap siya kay Kili na huminto, at sumunod naman si Kili. Pumayag si Tyre na maging ikakasal ng dragon gaya ng nais ni Kili, upang protektahan ang lahat. Lubos na nalugod si Kili.
Ipinagpatuloy niya ang kanyang psikolohikal na manipulasyon, itinulak si Tyre na tanggapin na isa siyang dragon. Desperadong pinaalalahanan ni Yuyu si Tyre na totoo ang lahat sa akademya, na silang lahat ay tao at na siya'y walang pinagkaiba. Ngunit tumayo si Kili sa tabi ng babae, sabay na minamanipula at tinatakot siya. Nanahimik si Tyre, inaalala ang lahat ng masasayang sandali na ginugol niya sa Midgar Academy kasama ang lahat. Naisip niya si Yuyu, at pagkatapos ay si Lisa, ang babaeng laging napakalumanay at nagbibigay aliw. Sa sandaling yon, nag-alinlangan si Tyre. Sinalungat niya si Kili, idineklara na hindi siya aalis. Isa siyang babaeng tao, nanahimik si Kili. Nagpagalit ang mga salita niya sa kanya, at kumilos pa nga siya upang ipagkait ang pagkatao ni Tyre sa pamamagitan ng pagtatangkang baguhin siya. Ang babaeng nasusunog, sinubukan ni Yuyu na mamagitan. Bagaman napalibutan ng pader ng apoy, napaka-peligroso ng sitwasyon kaya't ginamit niya ang kapangyarihan ng Leviathan upang makalusot at dali-daling pumunta para pigilan si Kili. Nahimatay na si Tyre at mabilis siyang nasalo ni Yuyu. Pinipilit pa rin ni Kili na ibalik si Tyre, na sinasabing hindi nila kailanman matatalo ang Basilisk. Ayaw makinig ni Yuyu sa kahit anong sabihin ni Kili, na nagtulak sa negosasyon sa pagitan nila sa isang walang patutunguhan. Sa mismong sandaling yon, nagsimulang gumalaw ang silya ng Hecatan. Ito ay dinala ni Kili, ngumisi siya ng may kasiyahan habang pinapanood ang halimaw na simulan ang paghahasik nito ng pinsala. Lalo pang nakasiguro si Yuyu na si Kili ay hindi isang di tulad nila. Ngunit nang pilitin niya itong sumagot, ngumiti lamang si Kili at sinabing isa siyang dragon. Iniwan niya ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili na nakabitin sa ere, pagkatapos ay naglaho na parang kidlat, iniwan ang halimaw sa paaralan. Sinubukan ni Mitsuki ng desperado na kontaken si MS, Haruka at Principal Charlotte, ngunit walang natanggap na tugon. Nawala na si Yuyu at si Lisa ay hindi rin makontak. Ang sitwasyon ay lalong naging delikado sa bawat minuto. Sa kabutihang palad, mabagal ang paggalaw ng upuan ng Hecatan, kaya unti-unti ang pagkawasak nito. Sa oras na yon, tinawag na sila pabalik ni Yuyu. Dahil sa sitwasyon, nagpa siya si Mitsuki na ipag-amit kay Yuyu ang dati niyang sandatang panlaban sa dragon para tumulong na alisin ang halimaw. Siya at ang iba pa ay magtutulungan para itulak ang upuan ng Hecatan palabas ng bakuran ng akademya upang mabawasan ang pinsala. Inatasan niya ang lahat na gumamit ng dark matter na may uri ng hangin upang paatrasin ang nilalang, at mabilis silang sumang-ayon. Gusto ni Yuyu na ibalik muna si Tyre sa ligtas na silid bago sumama muli sa grupo, ngunit nagising na ang maliit na batang babae mula sa pagkawalang malay nito at nagpumilit lumaban. Kasama ang lahat, nag-alala si Iris at gusto sanang tumutol, ngunit sa harap ng pagpupunyagi ni Tyre, si Yuyu ay nakapagbigay lamang ng mahinahong mga paalala. Idineklara ni Tyre na hindi na siya dragon, kaya't tinigilan na ni Yuyu ang pagpigil sa kanya. Inaprubahan din ni Mitsuki ang kanyang kahilingan. Ang Hecatan Chair ay dahan-dahan pa ring sumusulong patungo sa akademya. Nararamdaman nito ang lokasyon ni Tyre at direktang patungo sa kanya. Sinabayan ni Mitsuki at ang mga estudyante ang kanilang pagbabagong anyo ng hangin upang makabuo ng sapat na malakas na puwersa upang ipalayo ang halimaw mula sa akademya. Sa sandaling malapit ng maabot ng silya ng Hecatan si Tyre, pinangunahan ni Mitsuki ang lahat sa paglikha ng isang napakalaking buhawi. Dahil sa napakalaki nitong bigat, nagawa nilang pabagsakin ang nilalang. Pagkatapos, lumipat ang grupo sa Pormasayon B nang makita niyang inaabot ng dragon ang kamay nito sa kanya. Mabilis na ipinikit ni Tyre ang kanyang mga mata at iniugnay ang kanyang dark matter. Ilang sandali pagkatapos, isang pares ng malalaking pakpak ang lumitaw sa likod ni Tyre, na nagtaas sa kanya sa kalangitan. Ipinakawala ni Tyre ang kanyang kapangyarihan at naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake laban sa halimaw, sinusubukang itulak ito palayo. Inilabas ni Yuyu ang baril niya para suportahan ang iba, ngunit sa sandaling iyon ay muli siyang sinalubong ni Yggdrasil. Pumayag itong buhayin ng isang bagong uri ng kapangyarihan para tulungan siya sa paglipol sa dragon na ito. Dahil doon, ang baril ni Yuyu ay pinunan ng puwersang nagtataboy, na nagpahintulot sa kanya na itaboy ang kalaban sa isang bala lamang. Agad namang sinunggaban ng ibang estudyante ang pagkakataon para isagawa ang kani-kanilang gawain. Sa pagkakataong ito, humiram si Yuyu ng kapangyarihan ni Tyre para muling makipagpalitan ng alaala kay Yggdrasil. Sa sumunod na sandali,
muling lumitaw ang higanteng canyon. Sa sandaling itinulak ng mga estudyante ang upuang Hecatan sa itinakdang posisyon, nagpaputok si Yuyu. Ang mega canyon ng direkta sa halimaw. Lahat ay balisang naghintay sa resulta. Sa malayo sa abot tanaw, tumama ang pagsabog sa nilalang, nagpakawala ng napakalaking kislap ng liwanag bago naglaho. Nakatayo silang lahat sa dalampasigan, nanunood, naghahanda sa posibilidad na maaaring bumalik ang silya ng Hecatan. Sa kabutihang palad, kinabukasan, hindi nagpakita ang dragon ng anumang senyales ng pagbabagong buhay, na nagkukumpirmang matagumpay nilang nawasak ito. Lahat ay labis na natuwa. Bumalik sa akademya, si Charlotte ay lumabas mula sa mga guho. Ang kanyang opisina ay lubusang nawasak, ngunit salamat ay hindi nasaktan si Micah. Hindi lang sila ang ligtas. Si MS, Haruka at ang mga estudyante mula sa control room ay nakapunta sa silungan sa ilalim ng lupa at nakaligtas din. Sa infirmary, sa wakas ay nagkamalay na si Lisa. Labis ang kagalakan ni Tyre kaya niyakap niya si Lisa at doon napaiyak. Nang makita ito, tahimik na lumayo si Yuyu upang bigyan sila ng espasyo. Nagpunta si Mitsuki upang iulat ang sitwasyon kay MS, Haruka. Bagamat napigilan na nila ang Hecatan chair, kailangan pa ring harapin ang basilisk. Bahagyang nasira ang mga dormitoryo, kaya't walang silid ang ilang estudyante. Inanyayahan ni Iris si Yuyu na manatili sa kanyang silid, at iminungkahi ni Tyre na magpakasal na lang silang lahat at manirahan ng magkasama. Hindi nakapagsalita si Yuyu, ipinaalala sa dalaga na sa ilalim ng batas ng tao, hindi pa siya sapat ang edad para magpakasal, kaya pumayag na lang si Tyre sa isang kasunduan. Nang makita ito, agad na iginiit ni Iris na maging bahagi rin ng kasunduan. Habang lumalala ang kaguluhan, lumitaw si Mitsuki dala ang panghuling solusyon. Mananatili si Yuyu sa karaniwang silid na katabi ng kanya. Nang gabing yun, si Yuyu at Mitsuki ay nagtrabaho ng magkasama sa karaniwang silid. Napansin ni Yuyu na may sama ng loob si Mitsuki, kaya maingat siyang lumapit upang kausapin ito. Ipinakita ni Mitsuki sa kanya ang kanyang ulat. Ang silya ng Hecatan ay naglaho mula sa Siberia, kung saan ito pinananatili bago lumitaw sa Midgar. Mukhang na-teleport ito doon. Pagkatapos ay binanggit ni Mitsuki ang kapangyarihang nagtataboy na ginamit ni Yuyu noong araw na yon. Ang kapangyarihan ng Leviathan. Kaya bakit niya yun taglay? Lubos siyang nasaktan dahil tila marami nang itinatago si Yuyu sa kanila. Nang marinig ito, naalala ni Yuyu ang kanyang nakaraan kasama ang kanyang kapatid, ang araw na lumaban si Iris, ang labanan ni Tyre at ang Yggdrasil. Nang makitang natahimik si Yuyu, lumipat si Mitsuki sa kanyang susunod na tanong. Hinalikan niya si Iris, hindi ba? Ipinaliwanag ni Yuyu na paraan lang yun ni Iris ng pagpapasalamat, ngunit medyo nalungkot si Mitsuki nang marinig ito. Mabilis siyang tumayo, at bago umalis, pinaalalahanan si Yuyu na ayusin ang bagay na yon. Idinagdag niya na pakiramdam niya ay may utang siyang paumanhin kina Yuyu at Iris, dahil habang ang unang halik ni Iris ay kay Yuyu, ang unang halik naman ni Yuyu ay kay Mitsuki talaga. Nawala ang bahagi ng mga alaala ni Yuyu at wala siyang matandaan sa lahat ng ito. Nang makita ang blanko niyang ekspresyon, sinabi ni Mitsuki na kalimutan na lang niya ang lahat. Sinabi ni Yuyu sa kanya na huwag itapon ng ganoon kadali ang mga alaalang pinagsamahan nila. Ngunit binabagabag pa rin si Mitsuki ng pagpatay niya sa Kraken ilang taon na ang nakakaraan. Pakiramdam niya ay lubog na siya sa putik. Agad siyang pinigilan ni Yuyu, idineklara na tatapusin niya ang digmaang ito laban sa mga dragon alang-alang sa kanya. Nang marinig ito, labis na naantig si Mitsuki kaya napaiyak siya at niyakap ito. Sa dilim ng gabi, nakatingin si Mitsuki sa kalangitan nang biglang lumitaw ang kanyang kaibigan, hinihikayat siyang huwag kailanman sumuko, ngunit biglang nagbago ang tagpo. Tumayo sila sa gitna ng larangan ng digmaan. Binitawan ng kaibigan niya ang kamay ni Mitsuki at naging dragon, kahit gaano pa man kahigpit ang pagtawag ni Mitsuki sa kanya. Panaginip lang ang lahat, nagsimula ang isang bagong araw. Masayang nag-almusal ng magkasama ang mga estudyante sa cafeteria. Nagtatalo pa rin sina Iris at Tyr kung sino ang kukuha kay Yuyu para sa kanilang sarili. Si Lisa, na mas maganda na ang pakiramdam, ay bumalik para makasama ang lahat sa eskwelahan. Nang makita siya, pinuri ni Yuyu si Lisa bilang isang tunay na maganda at mabait na babae. Agad na nagkumpetensya muli sina Iris at Tyr,
Tinatanong si Yuyu kung ano ang pakiramdam niya para sa kanila. Sa kabutihang palad, isang tawag pang emergency ang dumating sa tamang oras upang putulin ang mainit na debate. Mabilis na bumalik ang mga estudyante upang tumanggap ng mga bagong utos. Ipinaalam ni Binibining Haruka sa kanila na dumating na ang isang ulat mula sa Nifl. Ang basilisk ay lumipat mula sa disyerto ng Sahara at nagsimulang tumawid sa dagat noong nakaraang gabi. Sa kuha ng video, ang halimaw ay nagpapaputok ng pulang sinag mula sa mga mata nito at anumang tamaan ay nagiging asin, abo, o bato. Ang basilisk ay kasalukuyang diretsyong patungo sa kanilang isla. Kung matamaan ang Midgar Academy ng kahit isa sa mga sinag na yon, matatapos na ang buong isla. Napagpasyahan ni Haruka na ang halimaw na ito ay nagdulot ng mas matinding banta kaysa sa Hakatenshire bago nito. Inutusan niya ang grupo na maglakbay sakay ng barko patungo sa isang walang nakatirang isla upang akitin ang basilisk doon, gamit ang pinakamabisang taktikang magagamit, ang pagwasak sa buong isla kasama ang halimaw. Pagkatapos ng klase, naglakad sina Yuyu at Iris sa tabing dagat. Nag-alala siya na ang pagsakay sa bangka ay maaaring magbalik ng alaala ng kanyang nakaraang aksidente. Ngumiti lamang si Iris at sinabing magiging maayos lang siya. Tutal, bukod sa sakit, ang mga alaalang iyon ay nagtataglay din ng maliliit na sandali ng kagalakan. Nagpalitan ang dalawa ng ilang taus-pusong salita tungkol sa pagnanais na mas maunawaan ang isa't isa, pagkatapos ay bumalik. Kinabukasan, umalis ang barko. Kinailangan manatili ni punong guro Charlotte sa isla ng Midgar upang pangasiwaan ang muling pagtatayo ng akademya. Sa barko, ipinagpatuloy ng mga estudyante ang kanilang pulong para sa estratehiya kasama si Binibining Haruka. Makikibahagi rin ang mga tapat sa operasyon, dahil may sarili silang plano para sa pagtanggal ng halimaw. Upang palakasin ang lakas ng grupo, isang bagong estudyante mula sa ibang klase ang sasama sa kanila. Sa gulat ng lahat, si Hanoka ito. Nang malaman nila na nakakuha siya ng pinakamataas na marka sa klase niya sa kabila ng kakarehistro pa lang. Lubos silang namangha. Pagkatapos ng pagpapakilala, lumabas ang grupo upang tamasahin ang tanawin ng karagatan. Ilang nahihilo sa dagat ang walang nagawa kundi manatili sa loob, nagbabasa o gumagamit ng kanilang telepono. Sa panahong ito, kinuha ni Yuyu ang kanilang mga libro at hinikayat silang lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Nang bumalik si Yuyu sa loob, nabungaran niya sina Mitsuki at Lisa na nagtatalo. Susuriin na sana niya sila nang pigilan siya ng isa pang kaklase. Lihim na nakinig ang dalawa at nalaman nilang pinagtatalunan ni Mitsuki at Lisa kung papayagan bang makipaglaban si Lisa. Ang pagtatalo ay nauwi muli sa insidente ng Kraken ilang taon na ang nakakaraan. Mukhang hindi pa rin mapatawad ni Lisa si Mitsuki sa nangyari. Nanahimik si Yuyu at bumalik sa kanyang silid. Habang nag-iisip siya ng malalim, pumasok ang kaklase niyang si Firl na gustong kunin ang kanyang libro. Naalala naman ni Yuyu at ibinigay ito. Nang tuksuhin siya ni Firl, binyantaan ni Yuyu na sisirain ang kwento ng aklat na binabasa nito bilang ganti. Agad namang tinakpan ni Firl ang kanyang bibig, na hindi sinasadyang naging dahilan upang mapunta silang dalawa sa isang labis na nakakahiyang posisyon. Patuloy na bumabanggit si Firl ng mga referensya sa mga libro at kwento, sinasabing gusto niyang maging isang manunulat at obserbahan si Yuyu bilang modelo ng karakter. Sinabi pa niya kay Yuyu na patuloy niyang ligawan si Lisa para masulatan niya ito. Mabilis na nilinaw ni Yuyu na hindi niya talaga nililigawan si Lisa, napansin niyang tila lubos na nauunawaan ni Firl si Lisa. Ikinwento ni Yuyu sa kanya ang tungkol sa pagtatalo ni Mitsuki at Lisa kaninang umaga at tinanong kung ano ang kailangan para mapatawad ni Lisa ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay isiniwalat ni Firl na ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang kaguluhan ay hindi lubos tungkol sa insidente ng Kraken. Hindi naman talaga kinaiinisan ni Lisa si Mitsuki dahil doon. Nang marinig ito, natigilan si Yuyu. Nang gabing yun, nakita ni Yuyu si Mitsuki at hiniling na ikwento ang nangyari simula nang dumating siya sa Midgar, o, kahit man lang, tungkol sa pinakamatalik niyang kaibigan. Sinabi ni Mitsuki na gagawin niya, ngunit kung yayakapin muna siya ni Yuyu ng sandali. Nang maging comfortable na sila, sinimulan ni Mitsuki ang paggunita. Si Miyako, ang pinakamatalik na kaibigan ni Mitsuki, ay dumating sa Midgar noong isang maulang araw. Siya ay isang maganda at mabait na babae. Mabilis silang naging magkaibigan, magkasama sa kwarto, at katuwang sa pagsasanay.
Si Miyako ay isang napakatalinong mag-aaral, kaya napakahusay na kahit si Mitsuki ay nakaramdam ng inggit minsan. Gayunpaman, nanatili silang matalik na magkaibigan. Ngunit dahil sa kanilang pagiging malapit, minsan ay nakakagawa si Miyako ng masasamang desisyon dahil sa pagnanais na unahin si Mitsuki. Ang insidente noon ay hindi naiiba. 2 taon na ang nakakaraan, isang alerto para sa Kraken ang ipinalabas sa klase. Habang naghahanda ang lahat para sa labanan, biglang nagsimulang umilo ang marka ni Miyako. Nang lumitaw ang Kraken, nakalikas sina Lisa at Thirl sa tamang oras. Gusto ring umalis ni Mitsuki, ngunit nanatiling nakatayo si Miyako sa kinatatayuan niya, sinusubukang protektahan siya. Pareho silang napulupot ng mga galami ng halimaw. Nang matauhan, agad inutusan ni Miyako si Mitsuki na tumakas. Siya ang puntirya ng halimaw, hindi si Mitsuki. Kaya naman, sa kabila ng matinding pagpigil ni Mitsuki, lumakad si Miyako at naging bahagi, nagbago at naging pangalawang Kraken. Bumalik si Mitsuki at isinaysay sa lahat ang nangyari. Lahat sila ay nabigla at nadurog ang puso. Sa sandaling yun, narinig ni Mitsuki ang boses ni Miyako na nagsasabi sa kanya na sirain siya. Kaya sa kabila ng matinding pighati, itinaas ni Mitsuki ang kanyang pana at sinira ang unang halimaw na Kraken gamit ang antimatter. Pagkatapos, muling nakipag-ugnayan si Binibining Haruka sa kanya na may isa pang utos, ang puksain din ng natitirang Kraken, kahit pa ito ay si Miyako, ang sariling kapatid ni Haruka. Sinabi ni Haruka na aakuin niya ang buong responsibilidad sa gagawing aksyon. Kaya naman, bagamat nadurog ang kanyang puso, muling inihanda ni Mitsuki ang kanyang pana at napatay si Miyako sa anyo nitong Kraken. Nang matapos ang alaala, sandaling natahimik si Yuyu bago nagtanong tungkol sa hidwaan sa pagitan nina Mitsuki at Lisa. Pakiramdam ni Mitsuki ay hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili. Pinayuhan lamang siya ni Yuyu na bigyan si Lisa ng pagkakataong patawarin siya, o tanungin si Lisa kung ano ang kailangan nito. Nagawin upang makamit ang pagpapatawad na yon. Pinag-isipan nito ni Mitsuki sandali, pagkatapos ay nagpasya siyang susundin ang kanyang payo. Kinabukasan, sa sandaling imulat ni Yuyu ang kanyang mga mata, nandoon na agad si Lisa upang harapin siya tungkol kay Mitsuki. Inilantad ni Yuyu ang katotohanan, hindi kailanman tunay na kinamuhian ni Lisa si Mitsuki. Ginawa lang niya yon upang makatulong na gamaan ang bigat ng pagkakasala ni Mitsuki. Iminungkahi ni Yuyu na hayaan niyang wakasan ni Mitsuki ang lahat ng pagkakasala na yon sa isang huling parusa. Narinig ito ni Lisa at mabilis na umalis nang hindi tinatanggihan ang kahilingan. Isinantabi yon, sila ay papalapit na sa kanilang huling patutunguhan, ang liblib na isla kung saan kailangan nilang harapin ang Baselisk. Sa ibang lokasyon, malalim sa ilalim ng lupa, pumasok si Loki upang makipagkita kay Major General Dylan at iniulat na kumpleto na ang mistletoe. Nagpatuloy ang dalawa sa silong, pagpasok sa isang masusing binabantayang silid. Sa loob ay nakatayo ang isang napakalaking sandata, ang gamit na gagamitin ni Nifl upang puksain ang Baselisk. Naglipat ang eksena sa barko ng Midgar Academy, kung saan makikita na ng lahat ang kanilang patutunguhan sa unahan. Biglang nakaramdam si Tyr ng matinding takot at hinawakan ang kamay ni Yuyu. Lumubha ang kalooban ng grupo, malinaw ang kanilang misyon, puksain ang Baselisk. Sa silid ng pulong, panyanatag ni Binibining Haruka ang loob ng lahat sa pagsasabing 3 araw pa ang layo ng Baselisk sa paglalakbay. Pagkatapos ay lumapit si Hanoka at ipinamigay sa lahat ang isang booklet na siya mismo ang gumawa. Ibinibigay niya ang impormasyon tungkol sa Bulkan-ikong isla mula kay Binibining Haruka upang matulungan ang lahat na matuto pa tungkol dito. Ang isla ay may taas na mahigit 1,500 metro, may aktibong bulkan, maiinit na bukal, at masasarap na lokal na pagkain. Nakatulong ito upang mabawasan ang tensyon ng lahat at binigyan sila ng pagkakataong makapagpahinga bago ang labanan. Pagkatapos ng pulong, nakita ni Yuyu si Hanoka at pinasalamatan siya sa booklet na nakatulong kay Tyr. At ang iba pa ay mas nabawasan ang pagkabalisa. Di nagtagal pagkatapos noon, dumaong ang barko at bumaba ang lahat. Pagkatapos ay hinayla ni Kiril si Yuyu sa isang tabi upang pasalamatan siya sa pagtulong upang maresolba ang mga bagay sa pagitan ni Mitsuki at Lisa, at iniabot niya rito ang isang tiket para sa hot springs. Napagtanto niya na gustong-gusto ni Yuyu na pumunta ngunit nahihiya dahil siya lang ang lalaki.
kaya binigyan niya ito ng tiket para sa seksyon ng kalalakihan para sa isang buong araw upang makapagpahinga siya ng maayos. Nang gabing yun, si Yuyu ay nasisiyahan sa payapang pagligo sa hot springs, ngunit sa pagkadismaya niya, bigla na lang dumating ang ibang mga estudyante at sumali. Sa silid palitan, nag-aalala si Tear sa mga pinsala ni Lisa, dahil dinala ni Mitsuki ang lahat dito para partikular na tulungan gamutin ang mga sugat ni Lisa. Napilitan tuloy si Yuyu na agad magtago sa likod ng isang bato para walang makakita sa kanya. Naalala niya kung paano siya binalaan ni Loki noon sa militar na ang pag-aalinlangan ay humahantong sa kamatayan, at ngayon ay pinapatunayan ang mga salitang yun. Ang mga babaeng estudyante ay sunod-sunod na pumasok sa hot spring, sa paniniwalang walang ibang tao sa paligid. Inalis nilang lahat ang kanilang mga saplot bago lamusong. Nang walang kamalayan sa presensya ni Yuyu, lumihis ang kanilang usapan patungo sa lalong sensitibong mga paksa. Tulad ng mga dibdib, munting luha, habang pinapanood si Iris at Lisa na maglaro ng magkasama, naiinis sa pagkakaiba ng kanilang laki. Para pasayahin siya, iminungkahi ni Iris ang isang paligsahan sa pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig upang magsaya silang lahat ng magkasama. Habang nagtatago si Yuyu sa likod ng bato, lumitaw si Firol. Inamin niya na siya ang nagplano ng lahat, lumilikha ng perpektong pagkakataon para sumilip si Yuyu sa mga babae hanggang sa gusto niya. Nang mapansin niya na si Yuyu ay hindi gaanong nasisiyahan tulad ng inaasahan niya, mas lumapit siya, dahilan upang siya ay mapaungol at muntik ng mabunyag ang kanyang kinaroroonan. Sa kabutihang palad, sa mismong sandaling iyon, may tumunog na telepono sa lugar ng pagpapalit na nagbabalita ng kagyat na balita, kaya nailihis ang atensyon ng lahat at pansamantalang nailigtas ang buhay ni Yuyu. Nang makita ang pagkadismaya ni Yuyu, nalungkot si Firol. Si Yuyu ay nakisama na lang sa mga salita niya upang aliwin siya. Sa labas, sinagot ni Mitsuki ang tawag mula kay Binibining Haruka at pagkatapos ay ipinarating ang balita sa lahat. Ang operasyong independenteng isinasagawa ni Nifl ay magsisimula kinabukasan. Sa kanilang paglabas sa nagyayelong karagatan, ang basilisk ay patuloy na sumusulong. Naramdaman nito ang hangin sa paligid nito, pagkatapos ay ginamit ang kapangyarihan mula sa mga mata nito upang gawing patak ng tubig dagat. Naging asin na naglilinis ng daan para sa tuloy-tuloy nitong paglakbay patungo sa paruroonan nito. Kinabukasan, nagtipon ang mga estudyante at si Binibining Haruka sa silid pulungan, kung saan sila nakaugnay kay Major General Dylan. Kinilala ni Dylan ang mga nagawa ng klase ngunit inutusan ang grupo na huwag harapin ang basilisk, dahil mayroon ng sariling sandata si Nifl upang sirain ang nilalang. Nagsagawa si Firol ng mas malalim na pananaliksik tungkol sa kapangyarihan ng basilisk at natuklasan na ang pulang sinag ay mahalagang pagguho, katulad ng kung paano nasesira ang bakal o semento kapag nalantad sa elemento. Ang erosyong ito ay lubhang nagpabilis sa panahon. Matapos suriin ang mga naging batong bagay, natukoy nila na ang edad ng mga ito ay humigit kumulang 10,000 taon sa hinaharap, ibig sabihin, isang segundo lang ng pagkalantad ay agad na magiging abo ang sinuman. Ito ang mismong dahilan kung bakit ang basilisk ay isang nakakatakot na halimaw. Sa paggamit ng sandata upang wasakin ito, ipinaliwanag ni Dylan na may mga materyales sa daigdig na kayang lumaban sa erosyong ito, partikular ang pinakamatigas na halwang metal na kilala, ang mithril. Gumawa si Nifl ng isang bomba na may pinakamataas na panangga na mithril, at gamit ang bombang yun, sila kailangan para puksain ang basilisk. Balak ni Dylan na gamitin ang mithril bomb laban sa nilalang. Ito ay dinadala ng sasakyang panghimpapawid ng Nifl at magsisimula ang operasyon sa loob ng 12 oras. Nang hapon na yun, sina Yuyu at Tear ay nasa barko, nagtatamasa ng tanawin. Lubos na takot si Tear sa basilisk. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas malakas kaysa sa alinmang ibang dragon. Kinatakutan niya na ang lahat ay magiging buto. Pinawi ni Yuyu ang kanyang pangamba, sinabi na sa simpleng pagiging narito, nabibigyan na niya ang lahat ng kinakailangang moral na suporta. Nanatiling payapa ang isla, ngunit hindi kalayuan, patuloy ang walang tigil na sumulong. Malapit nang maging handa ang bomba at ang plote ni Nifl. Parehong patuloy na nakikipag-ugnayan sina Nifl at ang akademya, nagpapalitan ng mga bagong impormasyon tungkol sa bomba. Plano ni Nifl na ihulog ito mula sa itaas. Ang kasalukuyang saklaw ng pag-atake ng basilisk ay humigit kumulang 5,000 metro,
kaya't ilalabas nila ang bomba mula sa taas na 8,000 metro. Itinanong ni Binibining Haruka ang tungkol sa katumpakan. Dahil ang Basilisk ay malamang nahihinto at sasalungat na umatake sa sandaling makita nito ang paparating na banta. Ayon sa mga kalkulasyon ni Nephil, ang posibilidad ng pag-iwas ng halimaw ay hindi masyadong mataas. Habang nag-uusap pa sila, biglang nagsalita si Tyr. Nagpasalamat siya kay Dylan sa pagprotekta sa kanya at nangakong susuportahan sila. Sa sandaling yun sa labas, biglang huminto ang Basilisk at itinaas ang ulo nito patungo sa kalangitan. Ang mga eroplano ay dinadala pa rin ng bomba sa 8,000 metro, direkta sa ibabaw ng halimaw. Agad nagbigay ng utos si Dylan, at ang bomba ay pinakawalan ng diretso pababa. Naramdaman ang panganib, agad na ipinutok ng Basilisk ang sinag nito sa bombang mistletoe. Sa taas na 2,000 metro, buo pa rin ang bomba at nasa direksyon pa rin. 5 segundo bago tumama, ngunit sa sandaling yun, binuksan ng Basilisk ang ikatlong mata nito, nagpakawala ng pulang sinag na bilyon-bilyong beses na mas malakas upang harangin ang mistletoe. Sa pagtataka ng lahat, naglaho ang senyal ng bomba. Ang komunikasyon sa pagitan ni Nephil at ng akademya ay naputol din. Ayon sa mga obserbasyon ni Nephil, isang ikatlong mata na wala sa kanilang data ang lumitaw at naging sanhi ng pagkagambala. Nang hamupa ang usok, ang Basilisk ay nakatayo ng walang pinsala. Sa silid ng pulungan, bumagsak si Tyr sa lupa. Ang marka niya ay lumalabas ng mas mainit sa bawat sandali, tila tinatawag ang master nito. Sa malubhang sitwasyong ito, tila mas walang pag-asa ang lahat kaysa noon pa man. Si Tyr, na dinadaig ng sakit, ay napahandusay sa bisig ni Yuyu habang nanood ng may pagkabahala ang lahat. Sa labas, ginagamit ng Basilisk ang lahat ng kapangyarihan nito upang magpadala ng senyales sa kanyang marka, na lalo pang pinapahirap ang pagdurusa ni Tyr. Sa utos ni Haruka, mabilis na dinala ni Yuyu si Tyr sa infirmary para sa kumpletong pagsusuri at upang bantayan ang kanyang kondisyon. Sa kuha ng kamera, ang Dragon Basilisk ay patuloy na nagmamarcha ng may paghamon patungo sa kanilang isla na si Tyr ang target nito. Sa panig ni Nephil, si Major General Dylan ay nalukuban ng kawalang pag-asa. Ipinasakripisyo nila ang napakalaking halaga ng pera, yaman, pagsisikap, at buhay, subalit kakaunti lang ang naging resulta. Gayunpaman, agad siyang nakarecover at nakipag-ugnayan sa akademya upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Tyr, humiling din na iparating ang kanyang paghingi ng tawad sa dalagita sa pagkabigo niya sa misyon. Pagkatapos noon, wala na siyang ibinigay pang utos at hindi na siya gumawa ng anumang hakbang laban kay Tyr bago ibinaba ang telepono. Si Loki, na nakatayo sa malapit, ay pinaalalahanan si Dylan na kung hindi nila masusupil si Tyr, lalo lang gugulo ang mga bagay-bagay. Bukod pa rito, si Nephil ang naglagay sa kanya sa sitwasyong ito sa simula pa lang. Ngunit walang sinabi si Dylan. Nagsimula ang panibagong mahirap na araw. Nakahiga si Tyr sa infirmary na nababalutan ng mga kawad, ang kanyang marka ay patuloy na nagbabago ng kulay at umiilaw, hudyat na napakalapit na ng Basilisk. Sa tabi niya ay si Hanoka, nagbabantay. May tila nag-udyok kay Hanoka na abutin at hawakan ang marka ni Tyr. Bigla, may tumawag sa telepono, na nagpabalik kay Hanoka sa kanyang ulirat, at umalis siya sa infirmary. Ang lahat ay muling nagtipon sa silid pulungan. Ayon sa datos ni Nephil, ang ikatlong mata ng Basilisk ay may saklaw na humigit kumulang 10 kilometro, doble ng sa karaniwang mata, na may kapangyarihang umubos na sumasaklaw ng daan-daang milyong taon. Habang halatang balisa at takot ang lahat, pinaalalahanan sila ni Lisa na 2,000 man o milyon-milyong taon, kailangan pa rin nilang harapin at labanan ito. Sumang-ayon si Hanoka at inilatag ang estratehiya ng pangkat. Kailangan nilang tamaan ang balat na diamante mula sa isang bulag na lugar sa loob ng saklaw ng pag-atake nito, at kailangang napakabilis ng proseso upang hindi makapag-react ang nilalang sa oras. Ang Basilisk ay kasalukuyang humigit kumulang 150 kilometro ang layo mula sa isla, at kailangan nilang umatake. Nang eksakto itong 6 na kilometro ang layo mula sa pinakamabisang epekto. Nagtaka si Iris kung bakit hindi na lang sila maaaring umatake mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Hanoka na dahil bilog ang mundo, sa loob ng isang tiyak na saklaw, lahat ng nasa ibabaw ay bumaba sa ilalim ng linya ng abot-tanaw, na nagiging dahilan para hindi sila makita. Pagkatapos ay iprinisinta ni Haruka ang susunod na yugto ng estratehiya.
Gagamit sila ng dalawang balakid para sa operasyong ito, ang bulkan at ang abot tanaw. Ang mga mag-aaral ay maghihintay sa kabilang panig ng isla. Ang barkong pangkomandante ay maglalayag pahilaga sa kahabaan ng abot tanaw upang akitin ang Basilisk papunta sa nagbabago ng direksyon at hindi pinapansin ng isla. Iyon ang sandali na sasalakayin ng mga estudyante ang halimaw sa pamamagitan ng isla. Ang estratehiyang ito ay gagamit ng napakalaking dami ng dark matter, kaya inatasan ni Haruka ang klase na lumaban ng nakapares. Kabilang sa kanila, inatasan si Yuyu na gamitin ang kanyang sandata kasama si Iris. Hinikayat ni Ginang Haruka ang mga estudyante na maniwala sa kanilang sariling lakas at lumaban upang protektahan ang mundo mula sa kapahamakan. Sa labas, nakikita na ng Basilisk ang bulkan ikong isla sa abot tanaw. Sa isla, nagpapraktis si Yuyu gamit ang kanyang puwersa ng pagtataboy. Naalala niya ang isang bagay na sinabi ni Charlotte sa kanya noon. Si Yuyu ay hindi ang unang taong nakakuha ng kapangyarihan ng dragon. Sa katunayan, nakuha rin ni Mitsuki ang kapangyarihan ng antimatter at ginamit ito upang talunin ang Kraken. Marahil ang kapangyarihan ni Yuyu ay nakuha niya matapos ang kanyang laban sa Leviathan. Noon, hinikayat ni Charlotte si Yuyu na huwag maramdaman na siya ay kakaiba. Sinabing hanggat magagamit niya ang kanyang lakas para protektahan ang lahat, sapat na yun. Bago umalis, naglahad din si Charlotte ng isang hinuha, na ninakaw ng mga di ang mga kakayahan mula sa mga dragon, at marahil tinitingnan ng mga dragon ang mga di bilang mga kaaway na nagnakaw sa kanila ng kanilang kapangyarihan at gusto lang nila itong maibalik. Nagbiro pa nga siya na maaari ring subukan ni Yuyu na ang kininang kapangyarihan ng Basilisk. Sa kasalukuyan, malapit din si Iris, nagsasanay ng kanyang mga atake. Pinuri siya ni Yuyu ng buong puso. Umupo ang dalawa ng magkatabi at nag-usap. Pagkatapos, tinanong ni Yuyu si Iris tungkol sa pasasalamat na halik na ibinigay niya kay Yuyu matapos ang labanan sa Leviathan. Ipinaliwanag ni Iris na karaniwan niyang hinahalikan ang mga miyembro ng pamilya bilang pagbati, ngunit sa pisngi lamang. Si Yuyu ang unang taong nahalikan niya sa labi. Natahimik si Yuyu, at sasabihin sana ang isang bagay, ngunit pinigilan siya ni Iris. Sinabi niya na ayaw niyang marinig ang sagot nito sa ngayon. Kailangan muna nilang mag-focus kay Tyr. Kaya naman, nagkasundo ang dalawa na iwanan munang hindi nalulutas ang usapin. Balik sa infirmary, sa wakas ay nagising si Tyr matapos ang isang masakit na pagsubok. Umupo ang lahat sa silid upang aliwin siya at nangakong tatalunin nila ang halimaw para sa kanya. Matapos magpaalam kay Tyr, lumipat na ang lahat sa kanilang posisyon. Nag-utos si Haruka mula sa control room para maghanda ang lahat. Sa kanilang itinalagang pares, nagkubli ang mga estudyante sa likod ng isla habang lumayag papalayo ang barkong nagdadala kay Tyr. Sa kabilang dulo, nagpatuloy sa pag-usad ang Basilisk, nararamdaman ang pagbabago sa di na hinahanap nito. Tulad ng inaasahan, binago nito ang ruta upang sundan ang barko. Natanggap ng mga estudyante ang senyales at mabilis na kinuha ang kanilang imahinasyong sandata, naghanda para sumalakay. Sa huli, ginawa rin ni Yuyu at Iris ang pareho. Muling hinawakan ni Yuyu ang kamay ni Iris at isinagawa ang pagpapalitan ng kapangyarihan at alaala kay Yggdrasil, ipinatawag ang kanyang napakalaking sandatang panlaban sa dragon. Nasa daan pa rin ang Basilisk, ginagamit ang kapangyarihan nito upang linisin ang daraanan. Sa sandaling iniulat ng control room na eksaktong 6 na kilometro na lang ang layo nito, sina Mitsuki at Ang. Nagtipon na ng lakas ang ibang estudyante upang ilunsad ang kanilang atake. Humiram din si Yuyu ng kapangyarihan kay Iris para paandarin ang kanyang kanyan. Naghintay si Haruka ng tamang pagkakataon, sa kanya agad inutusan ng lahat na umatake. Sa utos niya, pinagsama ni Mitsuki, Lisa, Firl at sa huli ni Yuyu ang kanilang lakas at pinaputukan ang halimaw. Nang mga sandaling yun, binuksan ng Basilisk ang ikatlong mata nito upang harangin ang atake, na parabang alam na nito ang lahat. Sa gulat ng lahat, ang pulang sinag nito ay dumiretso patungo sa isla. Sa barko, sumigaw si Tyr sa matinding sakit. Ang pulang sinag ay tumagos sa isla. Mukhang sino mang maabyute nito ay wala nang magagawa kundi harapin ang kanilang katapusan. Napakalakas ng atake ng Basilisk kaya winasak nito ang malaking bahagi ng lupain ng isla, nagalihiwalay sa lahat at nagpahihirap sa anumang pagpapatuloy ng pag-atake.
Nang pansamantalang kumalma ang sitwasyon, hindi nag-aksaya ng oras si Yuyo at pinaputukan ang pulang sinag ng halimaw. Matapos ang isang napakalaking pagsabog na kulay pula, sa wakas ay muling naging asul ang kalangitan at naglaho ang pulang sinag. Agad na tinawag ni Haruka ang lahat para umurong, pinapaalalahanan sila na lumipad ng mababa upang maiwasan. Nakita ng nilalang, mabilis na lumikas ang mga estudyante sa kanilang posisyon. Nang makita ito, muling pinakawalan ng basilisk ang pulang sinag nito. Ang pagsabog ay tumagos sa hanay ng kabundukan diretso sa kanila, ngunit sa kabutihang palad ay nakaurong ang buong grupo sa tamang oras. Pagbalik sa barko, nagmamadaling pumunta ang lahat sa infirmary upang hanapin si Tear. Siya ay nasa kritikal na kondisyon. Ang buong grupo, maging si Lisa, ay naramdaman na marahil sila ay talo na. Ang tanging opsyon na natira ay dalhin si Tear at tumakas hanggat maaari upang bumili ng mas maraming oras. Nanahimik si Mitsuki at mabilis na lumabas ng silid. Sasama na sana si Yuyo nang mauna si MS, Haruka. Pinasalamatan niya si Yuyo sa pagpapanatiling ligtas ng lahat sa panahon ng kanilang pag-atres, ngunit nagbabala na dahil nabigo ang kanilang operasyon, malamang ay hindi na pababayaan ni Nifl si Tear o sinuman sa kanila. Habang umaandar ang barko, nakita ni Yuyo si Mitsuki na tahimik na nakatayo ng mag-isa sa kubyerta. Lubos niyang sinisisi ang sarili dahil hindi niya naprotektahan ang lahat, dahil iniwan niya kina Yuyo at Hanaoka, ang dalawang bagong dating, ang pagliligtas sa grupo. Pinawi ni Yuyo ang kanyang pag-aalala at sinabing napakaganda ng kanyang ginawa. Ang basilisk ay isang napakalakas na halimaw, at bukod pa roon, wala siyang balak. Nang pagsuko, hinikayat niya si Mitsuki na huwag akuin ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa, at huwag ding kalimutan ang kanyang pangako kay Lisa. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Sa sandaling yun, ang footage ng bomba at ang paglitaw ng ikatlong mata ay ipinapalabas muli sa screen para suriin ni Mitsuki at Yuyo. Inamin ni Yuyo na sa kabila ng pagkabigo ng magkabilang panig, mas mahusay ang ipinakitang pagganap ni Nifl kaysa sa kanila. Mula sa kanyang napansin, hindi ginamit ng basilisk ang ikatlong mata nito nang habulin sila. Kung ginawa nito, hindi na sana sila nakaligtas. Matapos suriin ang lahat, pumunta si Yuyo sa control room para hilingin kay Haruka na i-connect siya. Kay Loki, sa sandaling na itatag ang linya, idineklara ni Yuyo na hindi niya o ng pangkat aalisin si Tear. Mayroon siyang ibang plano. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Yuyo kay Loki na tumulong kumbinsihin si Nifl na bigyan siya ng isa pang bombang mistletoe, kahit prototype ay gag-ana. Nalito si Loki, dahil malinaw na nabigo ang pagsubok sa bomba, ngunit iginiit ni Yuyo na ang disenyo ng mistletoe ay hindi kailanman nagkaroon ng depekto simula pa. Sa huli, kailangan hintayin ng pangkat na matapos ang pagsubok sa bomba, at para makagawa ng desisyon kung paano ito gagamitin, ilang oras na lang bago nila ito magamit ng totoo. Matapos ang sandaling pag-iisip, pumayag si Loki sa kahilingan ni Yuyo, bagaman hindi siya sigurado kung gag-ana ito. Pagkababa ng telepono, nakipag-ugnayan si Loki kay Dylan upang ipaliwanag ang kanyang panig. Nang gabing yun, pinalitan ni Yuyo si Binibini Haruka at pinangunahan ng pulong sa estratehiya. Kinilala niya na ang mga taktika ni Nifl ang pinaka-epektibong paraan laban sa basilisk. Nag-aalala si Yuyo, sa unang pagsubok, winasak ng ikatlong mata ang mithril sa isang iglap, kaya't anumang dami ay hindi magiging sapat. Tumugon si Yuyo sa kanyang pagsusuri. 2 beses na ipinutok ng basilisk ang ikatlong mata nito, na may 5 segundong cooldown sa pagitan ng bawat putok. Ngunit nang lumaban ito sa kanilang koponan, hindi nito kailanman ginamit ang matang yun. Malakas nitong ipinahiwatig na may panganib na pumipigil dito na gawin yun. Sa makatuwid, kung kaya nilang mapagod ang halimaw sa pamamagitan ng 2 paggamit ng pulang mata, maaari nilang sinunggaban nito ang pagkakataong yun upang sumalakay sa pinakamahina nitong sandali at tapusin ito gamit ang bomba. Gayunpaman, ito ay teoretikal lamang. Mangangailangan ang bomba ng karagdagang mithril upang makatagal sa 5-second cooldown ng ikatlong mata, na magpapahintulot dito na marating ang nilalang. Agad na dama ng lahat na ang plano ay magagawa at pumayag na subukan ito. Pagkatapos ng pulong, biglang kinorner ni Hanaoka si Yuyo at tinanong kung talagang kumpiyansa siya sa ang estratehiyang ito, dahil kung mabibigo ito, maaaring maging halimaw si Tear. Buo ang loob ni Yuyo sa kanyang plano,
Ngunit tila hindi kumbinsido si Hanoka. Iminungkahi niya na baka mabilis na nakatugon ang Basilisk dahil mayroon itong ibang kakayahan, ang kapangyarihang laktawan ng oras at makita ang huling resulta. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Iris na tumatakbo upang hilahin palayo si Yo. Nagtatalo na naman sina Lisa at Mitsuki, dahil nais ni Mitsuki na sumakay sa bomba pababa upang matiyak na mananatili ito sa kurso. Agad na tumutol si Lisa, iginiit na hindi maaaring patuloy na akuin ni Mitsuki ang lahat ng responsibilidad. Sa sarili niya, ikinatwiran ni Mitsuki na bilang pinuno ng squad, tungkulin niya ito, at ang kanyang kamatayan ay magiging katanggap-tanggap na halaga. Hindi nag-atubili si Lisa na sampilan siya sa mukha. Ngunit sa pagkakataong ito ay mariing iginiit ni Mitsuki ang kanyang awtoridad bilang pinuno upang magpas siya. Pagkatapos ay humakbang si Firel, nagboluntaryo na pumalit kay Mitsuki, naniniwalang siya ang pinakaangkop. Sumunod ang iba, bawat isa ay nagboluntaryo para sa misyon. Nang marinig ito, nagtakda si Lisa ng kondisyon. Patawarin lamang niya si Mitsuki kung isasama ni Mitsuki ang mga boluntaryo sa isang perpektong estratehiya. Kung mabibigo ito, kailangang garantiyahan ni Mitsuki na ibabalik niya ang lahat ng ligtas, tanging sa ganoong paraan lamang siya patatawarin ni Lisa. Matapos ang mahabang katahimikan, sa wakas ay sumang-ayon si Mitsuki. Nang gabing yun, nakita ni Yu si Mitsuki na nakatayo ng walang gana sa kubyerta muli. Tiniyak niya kay Mitsuki na lagi siyang nasa tabi nito upang ingatan siya. Tumahimik si Mitsuki, na naaalala ang kanilang nakaraan. Noong mga bata pa sila, si Yu ang palaging kasama at tagapagtanggol niya. Sa pagbalik sa kasalukuyan, ngumiti si Mitsuki at binanggit ang mga alaala mula sa kanilang pagkabata. Ngunit dahil ipinagpalit ni Yu ang kanyang mga alaala para sa kapangyarihan, hindi na siya makapag-alaala. Wala siyang nagawa kundi magpalit ng usapan. Pagkaalis ni Mitsuki, nakarinig si Yu ng malakas na ingay at nagmadaling bumalik sa loob ng barko. Nang pumasok siya sa infirmary, wasak ang silid at nawawala na si Tyr. Ang nurse lang ang nakahiga na walang malay. Naalala ang kilos ni Loki sa kanilang huling tawag, agad na lumabas si Yu at nakita si Hanoka na binubuhat si Tyr palayo. Gusto ni Hanoka na isakripisyo si Tyr para protektahan ang nalalabing bahagi ng grupo at mabawasan ang pagkalugi sa hanay ng Di sa sandaling yun, isang malakas na pagbuga ng apoy ang tumama malapit sa paanan ni Yu. Umiwas siya sa tamang oras. Napagtanto ni Yu na ang pag-uugali ni Hanoka sa simula pa lang ay kapansin-pansing katulad ng isang partikular na babae. Walang duda, si Kili ito. Ibaba niya si Tyr, inalis ang kanyang salamin, at ipinahayag ang kanyang tunay na anyo. Si Kili ay ngumiti ng mapagtagumpay kay Yu, na parang hawak na niya ang tagumpay. Binati ni Kili si Yu ng may ngiti. Ngayon lang napagtanto ni Yu na minamanipula niya siya at ang lahat mula pa sa simula, nang walang sinumang nakakapansin. Binuksan ni Kili ang kanilang muling pagkikita sa pamamagitan ng apoy na pumapalibot sa kapaligiran, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit si Yu ng nitrogen. Bala para mabilis na apulahin ang apoy. Alam ni Kili na dalawang opsyon lang ang mayroon ang koponan, sirain ang Basilisk o hayaang mamatay si Tyr. Ngunit gusto niya ng ikatlong opsyon, ang hayaang mabuhay si Tyr sa anyo ng isang tunay na dragon. Sinubukan ni Kili na manipulahin si Yu sa psikolohikal na paraan, tinanong kung mas gusto ba nilang mamatay si Tyr kaysa hayaan siyang magpatuloy na mabuhay bilang isang dragon. Bagamat nag-atubili si Yu sandali, naalala niya na laging gustong maging tao ni Tyr. Kumpiyansa siya na tama ang kanyang naging desisyon at paninindigan niya ito. Bamantong hininga si Kili at sinabi kay Yu na kung gusto niyang iligtas si Tyr, kailangan niya itong patayin muna. Sa pagharap sa makapal na dark matter ni Kili, mabilis na nagpakalat si Yu ng isang pinatibay na kalasag upang protektahan ang sarili, ngunit binasag ito ni Kili sa isang iglap gamit ang kanyang pag-atake ng apoy. Naalala ni Yu ang sinabi ni Loki sa kanya noong pagsasanay. Kung ang kalaban ay isang Di o isang ordinaryong tao, hanggat sila ay tao, hindi kailanman matatalo si Yu. Taglay ang pasyang yun, sa sandaling mabasag ang kalasag, kinuha ni Yu ang isang piraso mula rito at sumugod pasulong tulad ng isang missile. Kumislap ang takot sa mukha ni Kili at matagumpay siyang napabagsak ni Yu. Gayunpaman, hindi tumagos ang kanyang talam sa katawan nito. Pinili niyang iligtas siya at dinampot na lang si Tyr. Nangako siya kay Tyr at yun lang ang hangganan ng kanyang misyon. Gayunpaman, gusto pa rin ni Yu malaman kung ano talaga si Kili.
Walang natanggap na sagot, nagpa siya si Yu na ituring siyang tao batay sa sarili niyang pamantayan, at dahil tao siya, lubos siyang may kakayahang wakasan ang kanyang buhay. Nanahimik si Kili. Sa huli, nagpa siya siyang iwan si Tyr sa kanila. Bago umalis, hindi niya nakalimutang bigyan sila ng babala na ang basilisk ay isang pambihirang malakas na halimaw na may kakayahang makita ang hinaharap. Matapos umalis si Kili, sa wakas ay dumating sina Lisa at Mitsuki. Mabilis nilang dinala si Tyr pabalik sa klinika at ipinagpatuloy ang kanilang diskusyon. Ikinwento ni Yu ang lahat. Doon lamang nila nalaman na si Hanoka pala ay si Kili sa simulat sa pool, at ang mga pahiwatig na iniwan ni Kili tungkol sa basilisk ay nagpaliwanag sa lahat. Lubos na nalungkot si Iris na si Hanoka pala ay si Kili at niloko sila ni Kili lahat, ngunit hindi nila hahayaang lamunin sila ng kalungkutan. Kinabukasan, muling sinuri ni Mitsuki ang kanilang binagong estratehiya. Ang bombang missile Tenay ay ibababa mula sa 15,000 metro. Mararating nila ang drop zone sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid na nipple. Co-controlin nina Mitsuki at Furl ang landas ng bomba, isang napakahirap at mapanganib na gawain, ngunit gagawin nila ang lahat upang gabayan ito ng direkta sa itaas ng basilisk gamit ang datos mula sa sensor. Kung sakaling subukang umiwas ng basilisk, iwawasto lamang ng dalawa ang direksyon ng bomba sa pinakamalapit na distansya, 5 segundo bago tumama. Gayunpaman, ang paggawa nito ay halos imposibleng makalabas sa sakop ng pagsabog, kaya maglalagay si Ariela ng maraming harang hanggat maaari upang protektahan ng mga kumokontrol sa bomba at ilihis ang shockwave ng pagsabog. Sa wakas, kailangan nilang paghandaan ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Sa 5 segundong panahon ng pagpapahinga ng third eye, 3 posibilidad ang maaaring lumitaw, at magsasagawa sila ng iba't ibang plano para sa bawat isa. Panghuli, ang mga tungkulin nina Iris at Yuyu ay itatalaga depende sa kung paano magaganap ang sitwasyon. Agad na pumunta ang bawat isa sa kani-kanilang itinalagang posisyon upang maghanda para sa nalalapit na labanan. Bago umalis, siniguro nilang magpaalam ulit kay Tyr. Nang maayos na ang lahat, sumakay sila sa umbok na sasakyang panghimpapawid upang isagawa ang operasyon. Ngunit patuloy pa rin ang paggalaw ng grupo sa dagat. Naramdaman nito ang bagay sa itaas at huminto. Nang matanggap ang ulat ng sitwasyon, mabilis na ipinasa ni Haruka ang impormasyon sa grupo. Sa loob ng 3 minuto, mararating nila ang itinalagang drop zone. Sa infirmary, ang marka ni Tyr ay nagiging mas maliwanag at mas malaki, na nagdudulot sa kanya ng tumitinding sakit. Nang matapos ang 3 minuto, inilabas ang bomba at naisaaktibo ang mga makina ng gabay nito. Sa 14,000 metro, wala pa ring ipinapakitang anumang paggalaw ang basilisk. Nakatayo ang grupo sa ibabaw ng bomba, naghahanda para sa susunod na yugto. Habang bumababa pa sila, nagsimulang baguhin ng basilisk ang tindig nito, humanda upang salagin ang bomba mula sa itaas. At totoo nga, muli nitong binuksan ang ikatlong mata nito upang atakihin ang kanilang bomba. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, sinimulan ng pangkat ang pagpapatupad ng kanilang plano. Bagamat patuloy na bumababa ng matatag ang bomba, ang pag-atake sa taas na ito ay nangangahulugang nalalapit na ang isa pang atake. Sa pagkakataong ito, ginamit ng basilisk ang regular nitong sinag sa 5,000 metro at patuloy na nagpaputok habang sila ay bumababa. Kung gagamitin nito ang ikatlong mata sa susunod na pag-atake, lahat sila ay mamamatay dito. Pagkatapos, gaya ng kinatatakutan, matapos ang paglipas ng panahon ng paglamig, muling bumukas ang ikatlong mata at nagpaputok. Ang patong na mithril sa bomba ay unti-unting kinakain. Sa sandaling yun, ipinatupad ang plan B sina Lisa at isa pang kasamahan ay agad na sumugod para umatake. Sa paningin ng basilisk, nakita nito ang isang hinaharap kung saan natalo ito ng mga ito. Ngunit bago pa ito makatugon, huli na ang lahat. Ang unang hampas ni Lisa ay nagdulot ng mapanirang dagok sa nilalang, sinundan ni Yuyu, Iris, at ng lahat ng iba pa na nagpakawala ng walang tigil na sunod-sunod na atake. Pagkatapos, muling ipinatawag ni Yuyu ang sandatang panlaban sa dragon sa pamamagitan ng kanyang kasunduan kay Yggdrasil, humiram. Kapangyarihan ni Iris, naghintay siya ng perpektong sandali, pagkatapos ay direktang pinaputukan ang basilisk. Patuloy na ibinuhos ng lahat ang kanilang pinakamalakas na atake upang suportahan siya. Nagkaroon ng malaking pagsabog na may usok at apoy na bumubulusok pataas.
Sa infirmary, ang marka sa katawan ni Tears ay kumukupas na at tuluyang nawala. Sa larangan ng digmaan, nawala ang basilisk ng walang bakas. Patuloy na kumukupas ang marka ni Tears, at gumagaling ang dalagita. Labis ang tuwa ng lahat na nagtagumpay ang plano ng walang ni isang nasawi. Sinamantala ni Lisa ang sandaling ito upang sa wakas ay ipahayag ang kanyang kapatawaran kay Mitsuki. Wala nang sama ng loob sa pagitan nila. Sa totoo lang, pinalaya ni Lisa si Mitsuki mula sa kanyang pagkakasala. Niyakap ng dalawa ang isa't isa sa lubos na kaligayahan. Nakabot din ang balita kina Dylan at sa mga puwersa ng Niffle. Nang marinig ang mga resulta, lalo pang natuwa si Kili sa kanyang dating nasasakupan. Sa malayo, nalaman din ni Kili ang tagumpay ni Yuyu. Ang kanyang pagkabighani sa kanya ay lalo lamang lumakas. Matapos ang matagumpay na operasyon, mabilis na bumalik ang barko sa isla, kung saan sina Charlotte at ang ibang estudyante ay naghihintay upang salubungin sila. Nang gabing yun, pabalik sa akademya, nagising si Yuyu at lumabas ng kanyang silid upang makita si Mitsuki na nakatayo na doon. Gusto niya siyang pasalamatan sa lahat ng ginawa niya para sa akademya at para sa lahat. Iginiit ni Yuyu na ang tunay na gumawa nito ay si Mitsuki mismo. Dahil dito, namula ang mukha ni Mitsuki. Inamin niyang marami siyang natutunan kay Yuyu at hindi na niya ito gustong pakawalan. Inilahad niya ang pangako na ginawa nila noong bata pa sila, na mamahalin niya ito ng higit sa sinuman. Dahan-daang nagbalik ang mga alaala nilang dalawa, mula pa noong maliliit sila hanggang sa kanilang muling pagkikita sa Midgar Academy. Nabigla si Yuyu, ngunit hindi nagalit si Mitsuki. Ngumiti lang siya at lumayo. Nang malalim na ang hapon, hiniling ni Iris kay Yuyu na magkita sila sa dalampasigan. Doon, sa wakas ay sinabi ni Yuyu kay Iris na ipinagpapalit niya ang kanyang mga alaala tuwing ipinapatawag niya ang kasunduan kay Yggdrasil. At dahil doon, hindi na niya matandaan ang maraming bagay. Nag-alala si Iris na baka makalimutan siya nito. Sinabi ni Yuyu na natatandaan pa rin niya ang araw ng una nilang pagkikita. Ngunit kung magpapatuloy ito, sa huli ay makakalimutan niya ang lahat, pati na rin siya. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, inalo siya ni Iris. Sinabi niya na tutulungan niya itong panatilihin ang mga alaalang yon. Kailangan lang niyang sabihin sa kanya, at aalalahanin niya ang lahat para rito nang walang mintis. At kaya, kinabukasan, muling dinala ni Mitsuki si Yuyu sa klase ng nasa oras. Pagdating nila, binati sila ni Tear na puno ng sigla. Binati rin sila ng magandang umaga ng iba pang kaklase. Agad na pumasok si Ginang Haruka sa silid-aralan. Sinimulan nila ang isa pang bagong araw ng pag-aaral, at ang kanilang kwento ay malayo pa sa katapusan.